Nandiyan ka pala. Sino? Tulungan mo to ako. Siguradong... Ayos ka lang? Gising na. Chitian God of War. Ako pala ang imaheng ito sa puso ng mga tao. Huy, gising ka na talaga. Nabaril ka ng pampakalma. 2 araw kang walang malay. Gutom ka na ba? Kumain ka? Lugaw. Kahit aso ng God of War ayaw nito. Pang Diyos ng digmaan pa ang ibinigay mo. Aray, New Year's Eve ngayon, di ba? Dalahin ang gintong card para mamili ng rekado. Ayaw ng Diyos ng digmaan sa magarbong buhay. Simpleng putahing bundok ang okay. sira ang utak. Hinawakan mo ang Diyos ng digmaan? Anong Diyos ng digmaan? Ang laki ng pangarap mo. Isang Diyos ng digmaan lang sa Yunchuan. Ang tunay na Diyos ng digmaan. Ako nga ang sikat na Diyos ng digmaan. Sino nag-utos mambastos sa idol ko? Sinaktan mo ako? Sige na, kumain ka na. Pulutin mo ang dumi. Ano? Kumuha ng pataba. Pinapulot mo ng dumi ang Diyos ng digmaan. Anong kalokohan to? Paano mo nagawang pagutusan ng Diyos ng digmaan? May opinyon ka pa? Ulitin mo nga, Jiao Min. Sabihin kong durugin kita para sa akin. Malinaw na ba yan? Huwag mong kalimutang ako ang nagligtas sa'yo at sinabi niyang uutangan niya ako. Ganon pa man, naambush ako ng kaaway. Nahulog dito bago makontak ang mga tauhan. Tiisin mo na lang. Sige, ako na ang magdurog. Mas maganda yan kung di ka na mag-isip. Sino bang may gusto ng tangang uuwi sa bagong taon? Libreng kakain at iinom? Dapat mag-volunteer ka sa trabaho? Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Walang trabahong di kakayanin ng dakilang Diyos ng digmaan. Oo. Panginoong Diyos ng digmaan, maghukay ka na ng dumi. Diyos ng digmaang Chitian, marami kayong mga matatanda, ang daming matatanda. Siya yung siraulo, di ko siya kilala, makikiraan po. Anong meron? Ang baho. Trabaho ba ito ng tao? Tigilan mo pagpapanggap, bilisan mo nga. Di kita sasagipin pag nahulog ka sa hukay. Sige, kukunin ko. Hoy Jan, anong nangyayari dyan? Huwag mong i-spill. Pwede bang maingat ka? Jan, huwag tapakan ng gulay. Ilagay ang pinggan dyan. Sige, punuin mo ang tangke. Ano? Kakahinga ko lang. Pinapagkarga mo na naman ako ng tubig. Ano? Upong-upo na ako para makahinga ng maayos. Papakuha mo na naman ako ng tubig. Paano ko na-rescue ang buhay mo? Di ka ba makapag-igib ng tubig? Kaya mo. Ano pa? Sabay-sabay lahat. To. Utang na loob may panggatong para sa bukid. Pakainin ang manok at pato. Mag-ani ng gulay sa bukid. Ang dami. Wag na nga. Pagputol mo lahat ng panggatong ngayon, bukas ang unang araw ng bagong taon. Bigyan na lang kitang pahinga ng walang gana. Para akong alila sa'yo, ha? Inako mo kong kargador. Walang bayad man lang. Sino gumagawa nito bago ako dumating? Ako mismo, ikaw mismo. Ang dami mong ginagawa para sa munting pamilya. Siyempre di ko ginawa mag-isa. Akala mo yung kuhol na babae tutulong? Hoy, di ako pantay sa batang babae. Sige, mag-iigib na ko. Dapat alam na ni Suzako ambush ko. Bakit wala pa kayong ipadala para sundo sa akin? I-report kay General Jushu na ambush ang God of War sa ulap ng kaaway. Nawawala ngayon. Sino maglida sa milyong tropa para maghanap? Ngayon, ang God of War ay... Uy, ang galing ng pagputol. Bakit solo ka lang dito? Maagang namatay magulang ko, nakahimlay sa likod bahay. Kung di ako dito manatili, lulunin ng madrastang manunupot ang bahay, pati puntod ng ninuno mawawala. Ang lupit ng madrasta mo, ah. Tanggo! Magandang balita!
Tanggo! Magandang balita. Napakagandang balita. Napakaganda nito. Yasu, huwag ninyo akong pilitin sa bisperas ng bagong taon. Saan ba ako dapat pumunta, Tanggo? Ito ang punong barangay na tunay na nagnanais bilhin ang lupa mo. 80,000. 80,000. Uy, ang lupang ito ay pag-aari ng pamilya ko. Ang kanaming tang ay dito na namumuhay sa henerasyon. Dito rin libing. Basta dahil sa sabi ng kanyang feng shui expert. Kayamanan daw ito. Bakit ko ito ibibigay sa punong barangay? Dahil siya ang punong barangay, hindi niya sinasabing sa'yo ang lupa. Ito ay buong barangay. Lahat ay sa kanya. Sinasabi mo bang sa kanya talaga ito? Sa amin ang lupang ito at hindi ko ito ibibigay. Maaaring sabihin ni punong barangay Tangguo, kung hindi ka pipirma ng bentahan ngayon, pababagsakin ko ang sira mong bahay. Wala kang makukuhang sentimo kapag nakuha ko na. Kung may lakas loob silang gambalain ako, idedemanda ko sila. Ha. Sino ang idedemanda mo? Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Si Tangguo ang pinakamayaman sa Yunhai. Gusto niya ang lupang ito. Hindi ka makakademanda. Hindi ka makakasampa sa Yunhai. Pupunta ako sa kabisera para humingi ng hustisya kay Kitchen God of War. Hindi ako naniniwala. Walang makapagpapaamo sa iyo sa buong Yunhai. Kailangan mong humingi ng tulong kay Kitchen God of War sa langit. Ha. Ikaw lang? Ha. Bakit ka tumatawa? Tinatawanan kita sa pagiging baliw mo. Ang dakilang Diyos ng digmaan, mga bayani ng Cloud Continent, ang makapangyarihang individual na iyon. Ikaw na hamak na langgam, tigil na sa panaginip. Ang Diyos ng digmaan ay bayani ng bansa. Naniniwala akong bibigyan niya ako ng hustisya. Oo, tiyak na ipagkakaloob ko ang hustisya para sa kanya. Oo, ipaglalaban ko ang hustisya para sa kanya. Bakit ka nandito? Wala kang pakialam dito. Putulin ko ang panggatong mo. Huwag kang matakot, nandito ako. Walang makakagalaw ng kahit isang ladrilyo dito. Tanggo, nakahanap ka rin ng katulong. Saan mo nakilala yung batang lokolokong yan? Pero gwapo pa rin naman siya. Maingay ka! Totoo ito, pinuputol ko kayo ng palakol. Kayong mga asong lalaki't babae, matapang ako, parang osot leopardo. Pinutusan ako ng kapitan na bisitahin kayo. Kapitan, kung maglakas loob siyang pumunta, gagapasin ko siya. Saan galing tong baliw na to? Maglakas loob kang gapasin ako. Malaking problema to. Magtago ka, tumawag ng pulis. Hinila ko sila. Huwag kang matakot, kasama mo ako. Tangka. Nag-iisa ka lang pala. Ang Diyos ng digmaan kayang talunin ng libo? Eksakto, ako ang tunay na Diyos ng digmaan. Tumigil ka't tumawag ng pulis. Sabi ko na, ako ang bahala. Kapitan, narito ka rin. Di alam ni Tanggo saan kumuha ng loko-loko. Baliw! Kahit magwala man siya, gagapasin ko siya at ipagbibili ng aso. Kahit siya'y baliw, pinagpira-piraso ko siya at pinakain sa aso. Ganun ba? Subukan mo? Gusto mong mamatay na iligtas ko ang buhay mo? Makakatulog ka ng mahimbing? May isa sa ayos ba ang mga ito sa ilang minuto? Tumigil ka? Hanggang ngayon naghahambog ka pa rin? Boba ka, huwag kang magsisi. Kapitan, hindi ko sinasadya ang sumalungat. Ilang henerasyong naninirahan ang pamilya namin dito. Paano ako mag-iisa sa bagong taon? Tangguo, nakikita ng pinakamayaman ang lupain mo. Swerte mo ba o yan? Isang presyo, 100,000. Ibigyan kita ng 100,000. Pumirma ka sa lupa. Pwedeng umalis ka pagkatapos ng bagong taon. Tiyo, sabi mo madali akong paalisin. Ngunit nasa likod ng bahay ang mga ninunong libingan. Paano ililipat ang libingan ng mga ninuno? Halatanggo, mga libingan lang ng ninuno mo. Lupa na lang ang natitira. Ano pang ililipat mo? Hukayin na lang. Ang dami sinabi ng kapitan, para lang hukayin ang libingan ng mga ninuno. Oh, walang pag-uusapan. Ang kayaman ng feng shui na ito, ang kanyo'y walang swerte. Tigilan ang kalokohan at pumirma ka na. Sabi ng kapitan, huwag ako pwersahin. Hindi ako pipirma. Kapag hindi ka pumirma, huwag kang magalit. May humawak nga sa babaeng ito. Huwag kang lumapit. Umalis ka. Pakawalan siya? Huwag kang lalapit at aalis. Pakawalan mo siya? Sinong may lakas ng loob humawak sa kanya? Huwag mo akong sisihin kung magaspang ako. Ok. Wala kang makukuhang pera. Huwag mong sisihin kung gibain ko ito. Tandang, kung makulit ka pa, papaniwalain mo pa ako. Hahatiin kita ng palakol. Gago? Ang kapal mo manghamon? Sige, tingnan natin sino unang papatay. Ibigay mo sa akin. Sino pumatay sa batang to? Sino ang pagkakatiwalaan ko ng ginto? Lumayo ka.
Sheng Joe. Bitawan mo si Tangguo. Kung ayaw mong mamatay, pirmahan mo na ito. Huwag kang pipirma. Baliw. Tinatanggihan mo ang alok ko? Parusa ba ang pag-inom dito? Unahin mong patayin ang batang ito? Bumalik ka na sa amin. Ibain ang lugar na ito. Kung gahasain niyo ang bahay namin, sasampa ako sa hukuman sa Dongcheng kay Chitianjan. Isasakdal ko ang pananakot niyo, pagnakaw at pagpatay. Aray. Bah, nahihiya ka kay Kitchen na makadiyos. Subukan mong saktan siya at papatayin kita. Huwag mong sasaktan siya, papatayin kita. Aray, ang kamay ko. Ang kamay ko? Sabi ko ako ang bahala sa lahat. Coco, pinutol mo ang kamay ng alkalde? Magkakaproblema tayo? Huwag kang matakot. Kung maghihiganti siya sa akin, putulin lahat. Wala na akong kinalaman diyan. Wala akong pakayala. Ikaw. Sino pwedeng pumatay sa dalawang bruhang ito? Binigyan ko siya ng kahon ng ginto. Kahon ng ginto, sapat para mabuhang panghabang buhay. Bigyan mo ako ng kahon ng ginto. Bilisan mo! Mahalaga ang kahon ng ginto. Nakadepende kung may buhay kang pangubos. Sasabihin ko ang totoo. Ang lupain ng pamilya Tang, gusto ito ng pinakamayaman sa Yunhai na si Zhao. Nagrebelde ang dalawang hampas lupa. Lumalaban ako sa pinakamayaman na si Zhao. Pinakamayaman sa dagat ng ulap. Oh, si Zhao ang halimaw na pinakamayaman. Tarantadong bata ka. Naglakas loob kang putulin ang kamay ko. Kaya kapatayin ni Zhao Shufu. Sino si Zhao Shufu? Kaya niya akong patayin. Pag nakita niya ako, luluhod siya sa akin. Tangang baliw ka. Pangahas mong minamaliit si Zhao. Hindi mo alam ang salitang kamatayan, di ba? Kung hindi ka naniniwala, tawagin mo si Zhao Fuhai at subukan natin. Sige, tatawagan ko na si Zhao para pumunta. Nababaliw ka ba? Pangahas mong hinahamon ng pinakamayaman? Sinabi ko na sa'yo dati, ako ang Diyos ng digmaan. Si Zhao Shufu ay basura. Wala nang pag-asa. Ha. Dumating na si Zhao. Naghihintay ka bang mamatay? Naghihintay ako. Tingnan natin kung sino mamamatay. Dumating na si Zhao ng Yunhai. Sinong gago yun? Kahit ako walang pakialam, umalis kayo dito? Siya yun. Siya yun! Zhao Fuhai, hahampasin mo ako? Diyos ng digmaan, ikaw pala? Panginoong Diyos ng digmaan, paano mo nagawa? Diyos ng digmaan. Diyos ng digmaan. Munting Zhao Fuhai, harapin mo ang Diyos ng digmaan. Zhao Fuhai, alam mo ba, paano mo naabot ang katanyagan mo? Salamat sa suporta ng Diyos ng digmaan. Kapitan, ang dakila mo. Gusto mo pa bang patayin ako ng mga tao mo? Hindi ako naniniwala. Zhao Shufu, tingnan mong mabuti. Paano maging Diyos ng digmaan ang batang ito? Pangahas kang hamunin si Kitian. Bakit hindi ka lumuhod at aminin? Hindi ito tama. Anong uri ng Diyos ang Diyos ng digmaan? Paano siya naparito? Peking Diyos lang ito. Dati akong alagad ng Diyos ng digmaan. Amin ka pa ba ng kasalanan mo? Huwag mo akong pigilan kung gusto mong mamatay. Bulag ka sa katotohanan. Nagalit si Kitian. Ipagpaumanhin mo ako. Hahaha. Diyos ng digmaan, paano natin papatayin ang istorbong ito? Tangguo, anong paraan ng pagkamatay niya? Diyos ng digmaan, may gantihan kapag pinatay ang kapitan? Sino ang maghihiganti sa harap ko? Pero siya pa rin ang kapitan. Walang awang inatake tayo kanina. Ngayon na ang pagkakataon mong gumanti. Tama siya dyan. Ano sa palagay mo? Libong hiwa, hatiin ng kabayo, libong palasong tumagos, putulin ang ulo at tiyan sa kumukulong langis. Nararapat sa lakas ng asong ito. 1,000 hiwa, hinati ng mga kabayo, 1,000 palasong tumagos sa puso, putulin ang ulo at lamantiyan sa kumukulong mantika. Karapat dapat sa lakas ng asong ito. Ito, masyado bang madugo? Madali lang ang pagdanak ng dugo. Maghukay dito at ibaon ng buhay. Diyos ng digmaan, seryoso ka ba, Kark? Hindi ako nagbibiro. Huwag kang mag-alala. Ang Diyos ng digmaan ay laging tumutupad sa sinasabi. Tangguo, aking panganay na pamangkin. Pinagmasdan kitang lumaki, hindi mo pwedeng pabayaan ang buhay mo. Panginoong Diyos ng digmaan, pinapatawad mo ba ako? Nagtratrabaho ako para sa pinakamayamang lalaki sa Zhao, lupain ni Tangguo. Hindi iyon ang gusto ko. Ang sikat na ari-arian ng Panginoong Diyos ng digmaan.
ang gusto ni Zhao Shufu. Pinapunta ko lang si Liu Fugi para makipagkasundo sa pagbili. Hindi ko siya pinayagang mangapi. Zhao Shufu, kung hindi sa paulit-ulit mong utos, kailangang makuha ang lupain. Paano ko aapihin ang sarili kong pamangkin? Maaaring sumaksi ang ina ni Tang Guo. Oo. Ganito ang nangyari. Ang punong bayan ay sumunod sa utos ng pinakamayamang si Zhao. Kalokohan, hindi ako nagbigay ng ganoong utos. Kung hindi sa paghahangad mo sa Feng Shui Treasure Land ng iba, nasira ang payapa at magandang buhay sa aming baryo, ikaw ang dapat ibaon ng buhay. Pinakamayamang si Liu Fugui ng Zhao. Nagpakasama ka? Huwag mo akong pangunahan. Diyos ng digmaang Chitian, aminin mo na ang kasalanan ng panliligalig sa mamamayan. Ang marunong na Panginoong Kitian, ang salarin, ang pinakamayaman sa Zhao, ang pinakamayaman sa Zhao na dapat parusahan. Dahil lahat kayo ay may sala, malawak din ang bakuran. Ibaon ng buhay ang lahat. Dahil kayong lahat ay may pananagutan, malawak din ang bakuran. Kaya ibaon ninyo silang buhay. Aha, ang panganay na pamangkin ni Tang Guo, kailangan mong iligtas si Tio. Di kita maliligtas, kayong lahat ay nambubuli. Gusto mo pa ring iligtas kita? Aray ang apo ni Tang Guo para humatol, mangnang umalis ang magulang mo. Naaawa ba ako sa'yo? Ang away ngayon ay gawa ng mga dayuhan. Opo. Tanggo, tama ba ang tiyo mo? Lahat ay hindi pagkakaunawaan. Nalinaw na ang hindi pagkakaunawaan. Wala kang mawawala. Huwag mong ipahiya ang punong barangay. Sige na nga. Noong napahiya ako sa'yo, di ko nakitang naintindihan mo rin ako. Bakit ko kayo iintindihin? Kasalanan namin. Pangako ko sa'yo. Di na mauulit ito. Nakabaon ka na. Di na mauulit. Para sa ikabubuti mo ito ni Tanggo, pag-isipan mo, kung magbabaon ka ng 2 tao dito, paano ka natitira rito sa hinaharap? Oo. Walang saysay ang kamatayan namin. Ngunit, ang pagsakop sa Feng Shui Treasure, hindi ito bagay. Maghukay lang ng 2 butas sa labas. Ibaon silang buhay. Diyos ng digmaan, basta iligtas mo ang buhay ko. Ibibigay ko ang ari-arian ng Angkanzao. Kalahati ay para sa'yo. Akala mo kulang ako sa pera? Alam kong mayaman ka, ngunit ito ang tapat kong loob. Panginoong Diyos ng digmaan, kung hindi mo ako ayaw, iaalay ko ang bahay ng punong barangay. Pangahas kayong mag-alok ng pwesto sa akin? Talagang nakakagalit. Kaya, nais kong ibigay ang apo kong si Tang Guo. Ano sa palagay mo? Interesado ka ba sa pwestong ito? Interesado ba ang baryong ito sa'yo? Mas interesado ako sa pera ng pinakamayamang tao sa Zhao. Ang galing naman yan. Binigyan ka ni Zhao Fuhai ng 3 araw. Ilipat ang kalahati ng ari-arian mo kay Tang Guo. Pwedeng patawarin ng Diyos ng digmaan ang buhay mo. Salamat, Kitian. Ang biyaya ng Diyos ng digmaan. Kontrabida, siguraduhing mailipat ang ari-arian sa loob ng 3 araw. Tapos na. Tumayo ka. Zhao Fuhai, gusto mo pang hukayin ang ninunong libingan? Hindi na ako huhukay. Sumpa ko. Hindi na ako maghuhukay. Ang pambubuli sa mahina at takot sa malakas. Punong Barangay Liu, ikaw naman. Panginoong Diyos ng digmaan, maliit lang kami kumpara sa pinakamayaman sa Zhao. Ang Diyos ay gusto lang ang nakikita mo. Ialay mo ang iyong maliit na kamay. Nakuha na ng Diyos ng digmaan ang gusto niya. Bakit mo inaalala ang maliit mong bagay? Bilisan mo at pag-aksayahan ang kamay mo. Panginoong Diyos ng digmaan, patawarin mo ako. Tanggog. Ikaw ang lumuhod para sa akin. Chitian Diyos ng digmaan. Tingnan mo ang tiyuhin mo. Isang braso ang bali. Naparusahan na siya. Kalimutan mo na. Patawarin mo siya. Naku, Tang Guo, basta hayaan mo akong umalis ngayon. Sisumpa ko sa buong baryo. Hindi na kita ipapahiya sa hinaharap. Itinuring kita na parang anak ko. Naniniwala ka ba? Hindi naniniwala. Tumigil ka sa kalokohan at gawin mo mismo. Tumigil sa kalokohan at gawin mo mismo. Diyos ng digmaan, patawarin mo ako. Zhao Shufu, may ginawa ako para sa iyo. Kailangan mong ipagtanggol ako. Nakagalit ka ng maling tao. Ito ang parusang nararapat sa iyo. Pahahabain mo pa ito. Ang kailangan ko lang ay buhay mo. Tigil. Hindi totoong Diyos ng digmaan ito, tatay. Zhao Shufu, bakit mo pinaglaruan ng bata? Sino ka? Pangahas mong pinagdudahan ng Diyos ng digmaan. Muling si Liu Qi na aking anak. Anak, anong kalokohan ang sinasabi mo? Itong dakilang tao. Siya ang Panginoong Diyos ng digmaang Kitian. Pinatunayan mismo ni Zhao Shufu na. Ang mayamang si Zhao ay sinungaling. Huwag kayong malinlang. Isa na namang nagdududa sa'yo. Isa na namang mamamatay. Hoy, Liu Qi, gusto mo bang mamatay? Zhao Shufu,
Huwag mo nang isipin yon. Tingnan mo muna ito. Pinakabagong balita mula sa Templo ng Digmaan. Anong balita? Nasa top 10 sa paghahanap. Opisyal na balita ng Templo ng Digmaan. Sikat na sikat sa internet. Zhao Shufu. Tignan niyo sa inyong mga cellphone. Opisyal na website ng Templo ng Digmaan. May ipinadala live na pagpupulong ng Diyos ng Digmaan sa kabisera. Live ako, imposible ito. Live ako, imposible ito. Tingnan mo mismo. Palang pala itong recording ng meeting namin noong nakaraang buwan. Talagang nalilito ng Suzaku ang audition sa ginawa nitong ito. Siguraduhing ligtas ako rito. Nakikita mo ang Shitian War God ay magdadala. Pumunta si Lord Suzaku sa Yunhai para inspeksyonan ang lumalaganap na kontinente. Lubos nang nahayag ang pagpapanggap mong Kitian God. Ngunit ako, Nakuha ko. Lahat totoo. Tigilan mo na. Naiintindihan kong nais mong tulungan ang puso ko. Ngunit pag-isipan natin kung paano maliligtas ang ating buhay. kahit wala akong pagkakakilanlan bilang Diyos ng Digmaan, ganun din. Sapat ka para yukuan ko ng kalahating buhay, bayan? At ngayon dumating na ang pinakamayamang lalaki sa dagat ng ulap. Kasalanan. Huwag matakot, nandito ako. Kaya mo itong gawin habang buhay? Hindi mo kaya, ako ang kumuha sa'yo. Halika rito, isang libreng katulong. Baka hindi pa tapos ang taong ito. Kailangan mong umalis. Tama si Tang Guo. Kaya kong linisin ang mga taong ito ngayon. Ngunit ano ang gagawin ko kapag iniwan ko siya? Lahat pala tayo ay nadaya. Itong ulilang bata, ang sinungaling na ito, ay hindi Diyos ng Digmaan. Bata, pangahas kang magpanggap na Kitian God of War. Halika, ikarga ang bala. Nais kunin ng pinakamayaman ang impostor na nagpapanggap na Diyos ng Digmaan. Gumawa ng pugad ng putakti. Patayin na ito ngayon. Huwag kang matakot. Ayoko ring matakot. Malaki na akong tao. Unang beses kong makita ang ganitong eksena. Huwag kang matatakot. Hindi ba't nagmano lang si Zhao Fuhai sa akin? Gusto ko na itong patayin. Ako ang targetin niyo. Iwanan niyo ang batang to. Bata, nagpapanggap kang Diyos ng Digmaan. Pinatay kita dahil sa kagustuhan ng mga tao. Gawin mo ang tama para sa langit. Tigilan mo yung kalokohang yan. Patayin nyo na silang dalawa. Inyo na ang lupang to. Tito punong barangay, nangako kang ituring akong anak. Nagsisisi ka na agad? Tumigil ka. Naghanap ka pa ng impostor na Kitian nararapat lang patayin ang angkan mo. Huwag mo kaming sisihin kung maging brutal. Kung pumirma ka na sa bentahan ng lupa, hindi ka mapapahamak ngayon. Mga magnanakaw, maghintay ka. Darating si Kitian Shenzhen sa Yunhai sa 3 araw. Magrereklamo ako sa kanya nun. Isasakdal ko kayo sa pagpatay at pangaagaw. Hindi ka aabot ng bukas. May sasabihin pa ako. Anong gusto mo? Gusto mong makipagbakbakan? Pinakamayaman, tumawag ang Templo ng Digmaan. Pinakamayaman, saan galing ang post machine? Tumigil kayo, manahimik kayong lahat. Ako si Zhao Fuhai. Kitian Diyos ng Digmaan. Pupunta ako sa Yunhai para mag-inspeksyon. Panginoong Diyos ng Digmaan. Ipagkakatiwala kay Zhao Fuhai ang salo-salo. Salamat sa tiwala. Dapat akong maging karapat dapat sa tiwala niya. Hahaha, direkta akong kinuntak ni Panginoong Suzaku. Sabay 3 araw mula ngayon, ang tanging Diyos ng Digmaan ng Yunzhou ay darating. Ako ang maghahanda ng salo-salo para sa kanya. Asikasuhin si Kitian ang salo-salong ito para sa Diyos ng Digmaan, isang karangalan. Siyempre. Salo-salo para kay Kitian. Kung makikita ko lang siya, wala na akong pagsisisihan. Gusto mong sumama? Siyempre, yun ang Diyos ng Digmaan. Tanging siya sa Cloud Continent. Liwanag at idolo sa puso ko. Sige, isasama kita. Ikaw lang. Huwag kang magyabang. Isipin mo muna. Paano tayo makakaalis dito? Zhao Shufu, komplikado ang salo-salong ito. Di ko alam kung karapat dapat ako. Gusto mong parangalan ang kapangyarihan niya? Oo naman. Sana si Zhao ang pinakamayaman. Ikaw lang ang karapat dapat makakita sa... Ikaw lang ang karapat dapat makita ang Diyos ng Digmang Kitian. Zhao Shufu, gusto mo bang manira pagkatapos makatawid? Bisitahin ng Diyos ng Digmang Kitian, ang dagat ng ulap. Kung nasa mahalagang sandali ka na ito, anong klaseng pangaagaw lupa at pagpatay nangyari? Ang tagumpay ay nagiging kapahamakan. Nangyari ito sa isang iglap. Yuki, pangahas ka at ang manakot sa akin. Ay, hindi naman. Hindi talaga huminahon si Zhao Shufu. Huwag kang mabahala. Gusto nitong mayamang Zhao ayusin ang salo-salo para kay Kitian War God. Magsisimula na ito sa madaling panahon. Magpakumbaba ka agad. Tatay,
Huwag kang magpadalos-dalos. Sa 3 araw, dadalaw ang Diyos ng digma sa dagat ng ulap. Kaming mga naglilingkod kay Chao na pinakamayaman. Hindi naman masama humingi ng ilang imbitasyon. Ilang imbitasyon ba ang gusto mo? Karapat dapat lang makasalo ni Kitian God of War. Sila ang mga tanyag sa Yunzhou mainland. Ikaw lang, huwag mong subukang tumingin sa sarili mong kakayahan kahit Leon ay nanghingi pa ng imbitasyon. Dalawang imbitasyon lang para kay Chao. Payagan mo kaming mag-ama na makisalamuha. Traidor, huwag mo akong lolokohin. Ka nagsasamantala ng pagkakataon para makipagkaibigan sa mga makapangyarihan. Sino ka ba? Kahit magpakadalubhasa ka ng 8 buhay man, hindi ka aabot sa pintuan ng salo-salo. Talagang salo-salo pala ito para kay Chichen War God. Anong gusto mo? Huwag kang kabahan, bata. Nagbago na ang sitwasyon ngayon. Nasa iisang bangka tayong lahat. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo kami papatayin. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo kami papatayin? Siyempre, hindi lang kita papatayin, kundi aalagaan pa kita ng parang sarili ko. Anong balak mo? Tangguo, kahit tinanggihan mo ako pa rin ang tagapag-alaga ng Xiangxiu. Hindi ko papayagang sinuman ang mang-api sa'yo sa teritoryo ko. Gusto mong sumama ako sa'yo? Pipilitin ang pinakamayamang Jiao na sumang-ayon? Tangguo, talagang matalino ka. Basta sundin mo ang plano ko. Sisiguruhin kong walang gagambala sa bahay mo. Basta makaiwas tayo sa kaguluhan ngayon, sasampahan ko kayo sa harap ni Qi Jianjian. Sige, nangako na ako, pero may isa pang kondisyon. Anong kondisyon? Gusto ko rin ng imbitasyon. Gusto mo rin makakuha ng imbitasyon? Oo, ang Diyos ng digmaan ng Yunzhou. Sino ang ayaw makakita ng kagandahan? Uy, maging pinakamayaman. Hindi naman totoo yon. Gusto mo, gusto niya. Ikaw ang handaan para sa Diyos ng digmaan. Ang imbitasyon ba'y repolyo sa kalsada? Zhao Shufu, ikaw ang host ng handaan. Kayang-kaya mong magbigay ng ilang imbitasyon. Host lang ako, pero sa bawat imbitasyon, kailangang may tatak ng eksklusibong selyo ng Diyos ng digmaan. Mahirap talaga, pero Zhao Shufu, kung hindi ka magbibigay ng imbitasyon, magkakagulo kami ni Tangguo at mga taga na yon. Sa labas ng tiging, alam mo ang kahihinatnan? Huwag kang maglakas loob. Talagang mga salbahe, nakakatagpo ng gulo. Talagang salisi ang tambay at pasaway. Dapat talagang aksyonan ang ganitong mapang-api. Kailangan mong maging mas matapang. Zhao Shufu, nasa likod ko ang libu-libong taga-Fengi Village. Pag-isipan mong mabuti. Liu Fugi, ang lakas ng loob ng anak mong manakot sa akin. Pakiusap namin kay Zhao Shufu na tuparin ang aming hiling na makapag-alay sa Diyos ng digmaan. Zhao Shufu, mungkahi ko'y bigyan niyo kami ng invitation para mailigtas ang mga isda sa kamatayan. Walang makikinabang nito. Makalipas ang 3 araw, dadalaw ang Kitian God of War. Hindi tayo papahadlang ng mga hamak na ito. Sige, 2 lang ang maibibigay ko. Ha. 2 invitation para sa inyo, isa't isa sa amin. Wag, Liu Qi. Kailangan kong makakuha ng isa. Zhao Shufu, kailangang bigyan mo kami ng 30%. Akala mo ba't namimili sa palengke at nakikipagtawaran pa sa akin? Kung makakausap natin ang Diyos ng digmaan, maaari akong magsalita ng mabuti para sa'yo. Ikaw naman, wala ka sa katwiran. Kakausapin mo ang Kitian God. Mayroon pa bang higit sa 2? 2 lang talaga. Salamat po sa kabutihan ninyo, Ginoong Zhao. Ang mayamang tao ang maghahanda ng salo-salo para kay Kitian God. Ayaw kong mag-aksaya ng oras sa inyo. Magbati kay Zhao Shufu. Eto na naman tayo. Liu Qi, 2 invitation. Liu Qi, 2 imbitasyon. Kailangan mong bigyan ako ng isa. Lalaban din ako para sa'yo. Ang hindi ko ibibigay ay si Tangguo, pinakamayaman sa Zhao. Siya ang Diyos ng digmaan. Hindi karapat-dapat ang tulad mo na makikita. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ka rin karapat-dapat. Bakit ako hindi makakasama kung ikaw ay pwede? Kung wala si Liu Qi, si Tangguo, matagal nang hinukay ang lupang ninuno ninyo. Ano pa ang hindi mo nasisiyahan? Anak, ganun ba ang palagay mo? Isang imbitasyon lang si Tangguo. Idolo ko ang Diyos ng digmaan. Ito lang ang nagpapabuhay sa akin hanggang ngayon. Maaaring ito na lamang ang pagkakataon kong makita siya. Kailangan kong lumaban. Hindi ko inakalang ganito kahalaga sa puso mo ang Diyos ng digmaan. Dati, malayo sa lungsod nakatira ang Diyos ng digmaang Kitian. Wala akong pagkakataon na makilala siya. Ngayon pupunta siya sa dagat ng ulap para huminga kasabay ko. Kaya dapat makuha ko ang imbitasyon. Hindi ako makapaniwalang fan pa rin ako nito. Yamang gustong-gusto mo siyang makita. Isasama kita roon. Wala ka namang imbitasyon. Bakit mo ako isasama? May paraan ako. Tangguo, yamang kaibigan mo. Isasama ka ni Yuneng. Mauuna na kami. Tay, alis na tayo. Sige, umalis na tayo. Ikaw, Liu Qi, huminto ka para sa akin. Saan ka pupunta, Liu Qi? Tangguo, magtiwala ka sa akin. Talagang ipapakita ko sa iyo ang Diyos na Kitian. Tangguo, magtiwala ka sa akin. Ipapakita ko talagang ako ang Diyos ng digmaang Xitian.
Maniwala sa'yo. Kanina mo lang sinabing ikaw ang Diyos ng digmaang Chitian. Pwede ba akong maniwala? Pagkatiwalaan mo ako sa handaan ng pagtanggap, kapag nahayag na ang tunay kong pagkatao, maniniwala ka rin sa lahat. Sige, salamat na lang. Magputol ka ng panggatong. Yesta ng bagong taon ng Chino si Tangguo. Bumili ka ng karne at tayo'y kakain. Gutumin na kita. Sugatan namang kawal ako. Di pwedeng lugaw lang palagi, di ba? Ngayon ay bisperas ng bagong taon. Nagbakasyon ng mga mangangalakal. Wala nang mabilhan. Sayang naman ang gintong card kung 10 digit ang laman. Walang mapaggastusan. Sige na. Pupunta na ako. Hoy, walang mangangalakal. Walang mabilihan sa bagong taon. Anong mabibili sa pera? Lahat ng manok, pato at asno sa loob ng kalahating oras. Hintay ka lang. Kumain ng siopaw. Kain na. Espesyal ang bagong taon ngayon. Dahil may kasama ka na, Oo, nakapulot ako ng kapamilya sa gubat. gusto mo bang maging pamilya ko? Gusto mo bang maging pamilya kasama ko? Kapag magkakasama sa iisang tahanan, pamilya na yon, di ba? Pumunta ka sa Shengsingzhou, kahit san ka pa nanggaling, san man tayo patungo. Naway kapayapaan at tagumpay ang sumainyo. Maligayang bagong taon. Hindi ako nakasama sa nakaraan mong buhay. Ang iyong kinabukasan, Ang ganda mo talaga. Anong sinabi mo? May problema ba sa kinabukasan ko? wala, maligayang bagong taon. Maligayang bagong taon? Nanonood ka ba ng Spring Festival Gala? Manood ka muna. Maghuhugas na ako ng pinggan. Gumagaling na talaga itong si Mr. Handyman. Pagkatapos ng handaan, aalis na ako sa dagat ng ulap. Kapag wala na ako rito, anong gagawin mo pag may nambubuli sa'yo? Nagpupugay si Suzaku sa mga mandirigmang kitian. Narito na ang mga kailangan ni Suzaku. Nakuha ko na. Narito ang 2 imbitasyon. Maaari ka nang bumalik. Panginoong Diyos ng digmaan, pinapalis na ng mga tauhan ko ang mga kaaway sa dagat ng ulap. Makakapamuhay kang tahimik dito ng walang gulo. Okay lang. Maghahanda ako ng hapunan para sa'yo sa loob ng 3 buwan. Umuwi ka muna. Siya ang Diyos ng digmaan. Bakit ka nandito? Regalo sa bagong taon. Regalo sa bagong taon. Narito na. Buksan mo at tingnan. Imbitasyon para sa Diyos ng digmaan. Diyos ko, hindi ito panaginip. Ako'y bagong Diyos ng digmaan. Oo, makakadalo ka sa handaan. Shengsingzhou, hindi mo sinasadya na lokohin ako. Gamit ang pekeng imbitasyon. Paano kita lolokohin? Bakit hindi? Nagpakilala kang Diyos ng digmaan kahapon. Nahayag ka agad at nakalimutan. Sa handaang pagtanggap, makukumbinsi ka ng natural. Ako ang Diyos ng digmaang sinasamba mo. Shengsingzhou, samahan mo ako mamili ng damit. Kailangan kong mamili ng magandang damit para sa Diyos ng digmaan. Sobra ang pagpapahalaga mo sa kanya. Siyempre. Idolo ko siya. Liwanag ng buhay ko. Sakali, mukhang Zhongkui sa poster ang idol mo. Hinahangaan mo pa rin ba siya? Nagkamali ang pinakamayamang lalaki ni Zhongkui Zhao kahapon. Hindi ba siya kamukha mo? Talagang, Ang pinakamayaman sa Zhao. si Zhao ay sumilip lang kay Kitian God of War mula sa malayo. Hindi niya talaga nakita. Paano mo nalaman yon? Nakita mo na ba si Chichen God of War? Paano mo nalaman yan? Napanood mo na ba si Kitian na Diyos ng digmaan? Siyempre naman, Anong itsura niya? matalino ang lalaking yon. Mas nakakatakot ang mga pangil kaysa sa larawan. Nakakabilib. Sa lakas niya nakuha ng Diyos ng digmaan ang loob ng tao, hindi sa mukha. Mukhang demonyo si Kitian. Pero, di mo naman ayaw? Anong karapatan mong sabihing pangit si Kitian? Anong karapatan? Sige na. Wag mo nang ulitin. Bitawan mo ako.
Anong galit ko? Loka-loka ka. Ako ang idol mo. Hoy, Tangsong. Ate, tulungan mo ako. Tangsong. Nasaan ka? Nasa Lilis ako. Tangsong. Anong problema? Di ako mamimili ng damit. Kailangan kong iligtas kapatid ko. Saan mo nakuha yung kapatid mo? Pinsan ng tito ko, kaisa-isang kapatid ko. Sasama ako. Hahaha, hindi. Huwag. Kuya Chang. Lahat ito'y nayon lang. Nakikiusap ako, wag mo siyang biruin. Ang pag-aasawa ay kinaugalian namin. Huwag kang makialam sa mabuting gawa ko. Kuya Chang. Ito po. Hoy, Kuya Kiang. Kuya Kiang, pasensya na si Lily. Wala siyang alam. Pinagsusorry ko siya sa'yo. Huwag mo akong guluhin. Kuya Tangsong Chang, Kuya Chang. Wag mong apihin si Tangsong. Wag, sagipin mo ako. Kung aalis ka, maging abay ka na lang sa kapatid mo. Gusto ko lang umalis. Kuya Kiang, pakawalan mo na ako. Bakit ka umiiyak para lang mahalin ka ng kapatid ko? Pakawalan mo ako. Tulong. Tulungan mo ako, sundan mo ako. Aray, pakawalan mo ako. Pigilan mo ako. Ate, sagipin mo ako. Pwede may didatang ina. Sasawatin ang mabuting gawa ko. Bugbugin mo para sa akin si Kuya Kiang to. Mang-api ng babae, gustong mamatay? May mga sumawak sa akin. Hindi kita pa uuwiin ngayon. Huwag mo akong tawagin Kuya Kiang. Oo nga. Paslangan, pangahas kang humampas sa akin. Ngayon pa lang hindi ka na makakapasok dito. Walang luha kung walang kabaong. Ay, sige na, patawarin mo na ako. Patawad, bayani. Pakawalan mo si Kiang. Kung hindi ka takot mamatay, sige, lumaban ka. Nagbibiro lang si Kuya. Tradisyon sa amin ang magpakasal. Ang tradisyon yung mga siraulo, gumagawa kayo ng krimen. Nandito ka rin, Tanggo. May kasal ba na walang abay? Ikaw na lang ang abay. Hindi ka marunong magbiro? Si Jingi ang kapatid ko. Mga walang hiya kayong manbuli, papatayin ko kayong mga salbahe. Tama na ang away. Huwag mo na kaming bugbugin. Di na namin gagalawin ang kapatid mo. Lumabas kayo. Hihintayin mo ako. Isuot mo sa kapatid mo. Salamat, okay lang. Huwag kang matakot, uwi na tayo. Salamat, ate. Ano pang takbuhan ang gusto mo? Ano pa ang gusto mong takbuhan? Boy, ang lakas ng loob mong manakit sa akin. Huwag kang lumuhod dito ngayon. Basagin ang ulo ko. Walang aalis sa inyo. Anong gagawin ko? Takbo na kung di nyo kami kaya. Huwag mong alalahanin ang kakayahan ko. Sobra-sobra para tapusin ang mga to. Boy, ang kapal ng mukha mo. Alam mo ba kung sino ako? Mabibigla ka sa sasabihin ko. Sino ba siya? Parang taga Yunhai City siya. Isa siyang mayamang second generation. Napakayaman at makapangyarihan. Hindi lang mayaman si Lao Tzu, kundi napakayaman mo. Gaano ba kayaman yan? Ako ang nag-iisang anak ng Wang Group. Ikaw na magsabi kung gaano ako kayaman. Yaman ng Wang Group. Mamingalawa lang kay Zhao sa Yunhai. Sino bang naghasik ng gulo? Nakipagsagutan pa sa malaking tao? Pamilyang Wang? Bakit biglang dumami ang mayayaman sa Yunhai, sunod-sunod na pumupunta sa munting bayan natin? Anong dapat kong gawin? Siya ang bugtong na anak ng Wang family. Malaking problema ito. Huwag kang matakot. Kahit si Zhao Shoufu, wala akong pake sa kanya. Ah, ikaw rin ba ay malaking tao? Huwag ninyo siyang pakinggan. Kahihiyan kahapon ng mahuli, nakalimutan mo agad? Totoo ang sinasabi ko. Nanalo ka na naman. Ang mga taong to, hindi matatakot sa mga kwento mo lang. Hintayin natin tamang oras para tumakbo. Matakot ka na lang habang maayos pa ang loob ko. Lumuhod ka't magsumbong kay Lolo sa pagkakamali mo. Baka pwede ko nang palampasin to. Ate, lumuhod na tayo at aminin ang pagkakamali. Hindi natin kayang awayin ang pamilyang Wang. Mas marunong pa pala ang kapatid mong babae. Lumuhod. Hindi pa tapos ang tao ng kapatid ko. Huwag na tayong magulo. Lumuhod. Huwag kang luluhod, langgam lang yan. Tama, hindi siya karapat-dapat. Mayabang ka ba sa akin? Ipapaalala ko sa iyo ngayon. Sa Yunhai, ako ang hari. May tatawag na ba sa akin? At iba pa. Nobya, magtabi ka na lang kung ako sa'yo. Baka masaktan ka ng patpat na to. Kuya Kiang, bisita kayong lahat dito sa kasal. Pwede bang bigyan nyo kaming bagong kasal ng respeto? Huwag nyong hamakin ang magkapatid na Tang. Sino ka ba? Kailangan ba kitang respetuhin?
Darating na si Kuya Kyang, ang Diyos-Diyosan ng digmaan. May dignidad ka ring dapat pangalagaan. Kung magkakagulo tayo ngayon, mahihirapan kaming magpaliwanag sa angkanwang. Ikaw ang Diyos ng digmaan sa Alapaap. Punong barangay lang siya dito. Kahit pa ang matanda niyang ama, hindi niya papansinin ang maliliit na bagay. Pinagmamalaki pa ang Diyos ng digmaang si Kitian. Nag-aalala pa rin siya sa Diyos ng digmaan na si Kitian. Hoy batang lalaki sa araw, nagsisimula ka ng mangarap ng gising. Wang Kyang, naniniwala ka ba? Kaya ko ito sa loob ng 5 minuto, patayin ng tuluyan ng Wang Group. Hahaha. Narinig niyo ba yon? Nagkakalat pa itong si Gago dito. Gibain ang aming pamilya. Wang sa loob ng 5 minuto. Ang kakatawa, bata. Bibigyan kita ng 5 minuto ngayon. Kung hindi mabangkarote ang Wang Group sa 5 minuto, puputulin kita ng 8 at ihahagis sa aso. Kung mabangkarote si Wang, anong gagawin mo? Kung mabangkarote ang pamilya Wang, luluhod ako at tatawagin kitang Lolo Sansheng. Bibigyan kita ng 3 pagmamano. Sige, maghihintay na lang akong tawagin mo akong Lolo. Tangguo, iramin mo ang telepono mo. Sheng Zhou, nangahas kang magsabi ng pagpapabangkarote sa Wang. Paano ka makakalabas nito? Huwag kang mag-alala, sigurado ako. Ginoong Tang, basahin mo ang mga tagubilin ko. Samantalahin mo, tumakbo ka na. Sige. Ako si Suzaku, binibigyan kita ng 5 minuto. Uksain ang Yunhai Wang Group. Maghintay ka. Magsisimula na ang palabas. Hahaha. Nakita niyo yon? Nagpe-perform pa yung bata. Bahala na, naghihintay ako. Nakikiusap ako. Gibayin niyo ang pamilya Wang. Nakikiusap ako, gibayin niyo ang aming pamilyang Wang. Maghintay ka, matutupad ang hiling mo. Ha. Hoy, hindi ka karaniwang master. Pangahas kang utusan ng General Suzaku. Alam mo ba, sa mga sinabi mong yan, makukulong ka ng 80 taon? Guoje at Tangsong, nakikiusap ako. Aminin mo na kay Kuya Kyang, huwag ka nang magulo. Sige? Oo! Neng, pabilisin mo ang kaibigan mong umamin. Baka tayo madamay pa. Sheng Zhou, alam mo ba? Si General Tao Suzaku ay kanang kamay ni Kitian God of War. Siyempre alam ko. Kung alam mo pala, ang sinabi ni Wang Qiang na 11 taon ay hindi biro. Magbenta ka na ngayon din? Oo na. Humingi ka ng tawad ngayon. Huwag matakot, malapit nang magbunga ito. Hahaha. Lalaban hanggang kamatayan. Hahaha. 3, Hahaha. 2, Saha. 1. Hoy, Tay. Ano daw? Hindi ba talaga tayo magbabangkarote? Paano mangyayari ayon? Paano mababangkarote ang pamilyang Wang? Paano nabangkarote ang pamilya Wang? Totoo nga, nabangkarote na ang Wang Group. Kakalabas lang sa balita. Tingnan niyo ang lahat. Imposible. Pangalawa kami sa mayaman sa Yunhai. Paano niyong nasabing bangkarote na kami? Talagang imposible. Nabangkarote na talaga ang Wang Group. Mainit na balita ito. Ang kanang Wang ang mayaman sa Yunhai. Bagsak na. Malalaki ang koneksyon ng dala ni Tangguo. Talagang ginawan siya. Ano ba ang tunay niyang pagkatao? Kuya Wang Kyang, winasak ang pamilya Wang sa loob ng 20 minuto. Ngayon ay lumuhod ka at tawaging Lolo Zhu. Lumuhod at magmano. 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 Magmano ka, Wang Qiang? Lolo, nagkamali po ako. Magmamano na ako't aminin ang mali ko. Ipatawad niyo po kami. Bigyan niyo po ng pagkakataon. Wang Qiang, kung malinis ang yaman niyo, hindi sana ito nangyari. Lahat ng ito ay resulta ng masamang ginawa ng pamilya Wang. Hindi po ama ko ang may sabi kasi nasaktan ko ang makapangyarihan. Magmamano na ako't aminin ang pagkakamali. Pakiusap, bigyan niyo po kaming pagkakataong magbago. Lolo? Nagkamali po ako. Mali ang pamilya namin, Lolo. Wang Qiang, kayo mismo ang naghahasik ng kasamaan. Tuparin mo ang pangako't umalis ka na. Umalis ka na, ikaw. Umalis ka na, mahirap. Liu He, walang utang na loob na tao. Nang mabangkarote ang Wang family, bigla kang naging suplado. Nakalimutan mo na ang mga tinulong ko dati. Dati ay dati na. Mahirap ka na ngayon. Umalis ka na ngayon din. Huwag mong hadlangan ang mukha ng matanda. Anong ginagawa ninyong dalawa? Anong ginagawa mo, Lolo? Si Lolo Zhu ayaw mag-alala sa masasama. Bitawan mo ang Wang family. Pakiusap, bitawan mo na kami. Sisihin mo ang sarili mo. Sheng Zhou, alis na tayo. Tara na. Kuya, Ate Guo, kain muna bago umalis. Malaking araw ko ngayon.
Nais naming mag-toast kay kuya. Wala na, ayos na. Nandito si ate para sa handaan mo. Naapi ako, masayang masaya ka. Takot kaming kumain. Hoy, kuya, ate Tango, si Wang Qiang ang may gawa. Umaasa siya sa kapangyarihan. Hindi namin kayang magalit. Oo, lahat ito dahil kay Wang Qiang. Wala kaming kinalaman. Wala ito kay Lily. Nandito si ate bilang abay mo. Naapi ako sa kasal mo. Nahihiya ka bang aminin? Pinabayaan kitang magdahilan. Liu He, hinampas mo ako? Ikaw pala. Ate Go, galit ka no? Yuha, karapat dapat kang mag-asawa. Ito na naman. Simula na. Hoy, hindi. Ate Go, pakalma ka muna. Kung may hiling ka, sabihin mo lang. Tiyak na susundin ko ang mga hiling mo. Wala akong sasabihin sa katulad mo. Umalis ka sa harap ko. Bilis, humingi ka ng tawad kay Ate Go. Paumanhin. Sina Ate Guo at Tangsong. Huwag nang makisalamuha sa kanila. Tangsong, ang galing natin magkasama, napakabuting kaibigan. Huwag kang magalit sa akin dahil lang sa maliit na bagay. Sinabi ko nang huwag kang pupunta. Wala ka ring pakialam sa akin. Bitawan mo, bitawan. Ano yung kaguluhan? Nandito ka pala, Liuki. Bakit hindi dumalo ang kapitan sa kasal? Tinulungan lang ng tatay ko si Zhao Shufu sa mga Wang. Abala siya ngayon? Saan ang oras para sa inyong kasalan? Ano? Si kapitan ang dahilan ng pagbagsak ng mga Wang. Si kapitan ba ang may kagagawan nito, Liu Qi? Siyempre, ang mga Wang ay nalugi. Ang tatay ko ang namuno. Ah, ganun ba? Wala kayong kinalaman sa mga Wang. Ang yabang mo, ha ha ha. Sangga. Nagbibiro lang siya. Aalis na kami. Bilis. Alis na. Magpanggap kang aso. Tanggo, ang pagkalugi ng pamilya Wang. Alam kong siya ang pinakamayaman sa Zhao. Hindi siya. Ikaw, di ba? Ako nga, tumingin ka sa akin at tawagin si Suzaku. Iutos kay General Suzaku. Tama. Di ba pare? Tigil na. Pwede bang maging makatotohanan? Ate, matangkad at gwapo tong tao. Bakit parang may sira ang utak niya? Nawalan ako ng malay sa bundok noon, nakapasok ng anesthesia bomb, kaya baka nasira ang utak. Pero gagaling din pagkatapos ma-metabolize. Ganun ba? Sheng Xingzhou, binigay mo sa akin tong damit? Oh, Fangxing ang tawag dito. Ito lang ang natatangi sa mundo. Suotin mo sa handaan para kumikinang ka. Salamat. Gusto ko to. Walang anuman. Maghintay ka lang. Alam mo, itsura ko nung Diyos ako ng digmaan. Tangguo, mauna ka na. Ipaparada ko to. Sige, maghihintay ako sa loob. Damit na tugma kay He Tian, God of War, dumating na ang koronang bituin buwan. Magpadala ng tao sa venue para sa babaeng may damit na bituin. Ako yon. Ang kasintahan ko ngayon ay... Diyos, lumabas sa kasuotang bituin ng babae. Kaninong anak ba siya? Ako talaga ang nagdala ng Fangxing. Dumating na si Miss Jiang Jiyue, pangunahing socialite ng Yunhai. Diyos, nakasuot din ng damit may bituin si Miss Jiang. Paano nagkaroon ng dalawang bituin sa mundo? May huwad na bagay dito. Ito ba'y nangyayari na? May huwad akong nakuha. Bakit siya nakasuot ng Fangxing, Miss Jiang? Anong socialite ka ba? Hindi ako socialite, pangkaraniwang babae lang ako. Isang bastos na babae pala. Nakapaglakas loob magsuot ng bituin. Alam mo bang nasa malaking problema ka? Hindi ko alam, Miss Jiang. Pakilinaw naman. Ang bituin ay damit ng digmaang bigay ng hari sa Diyosa. Iisa lang ito sa buong mundo. Yan ang suot ko. Ang gown na bigay ng hari sa Diyosa ng digmaan. Oh, kaya dapat ito'y nasayo. Peke ito. Hindi ito peke. Gusto mong isuot ang peking ito? Magpasikat sa reception banquet? Gusto mo bang lahat ng babae ay sumama sa'yo? Di ko alam na sikat pala ang bestidang ito. Ito'y regalo sa akin ng ibang tao. At ang mga kaibigan ko'y hindi nagpapadala ng peke. Sabi mo hindi peke ang iyo. Peke ba ang suot ko?
Sabi mo hindi peke ang sayo. Ako ngayon ang peke. Hindi po si Miss Jiang. Sa tingin ko may hindi pagkakaunawaan. Wala akong pakialam sa miskomunikasyon nyo. Tanggalin mo yan ngayon din. Ubarin mo nga, magsisimula na ang salusalo para sa Diyos ng digmaan. Darating na si Kitian, God of War. Wala na akong oras para maghanda ng panibagong damit. Talagang isusuot mo ang fangsing para mapansin ka ng Diyos ng digmaan? Parang palakang nangangarap kumain ng gansa. Tanging si Miss Jiang lang. Ang karapat-dapat nakasama ng dakilang sage ng langit. Tanggalin mo na. Hindi ko ito tatanggalin. Ayaw mong tanggalin? Kapag hindi mo tinanggal, umalis ka na. Bakit ako ang inimbitahan ng templo ng digmaan? Bakit ako iniuutusan mo? Dahil ang tiyuhin ko ang pinakamayaman sa Yunhai. Ang salusalong ito ay pag-aari ng tiyuhin ko. Tama. Bilang kamag-anak ng host nitong handaan, nais kong umalis ka na. Kailangan mong umalis. Darating ako sa lalong madaling panahon. Kung mambubuli ka pa, isusumbong kita sa kanya. Sa kapangyarihan ko, hindi ka pagtitiisan ng Diyos ng digmaan. Ayoko nang makipag-argumento pa. Itapon niyo itong sinungaling na to? Opo. Ano ang ginagawa niyo? Huwag kayong lalapit. Bitawan niyo ako. Jiang Jiyue, wala kang karapatang gawin to. Inimbita ako ng templo ng digmaan. Jiang Jiyue, bitawan mo ako. Tumigil kayong lahat. Narito na si Zhao Shufu. Nandito si Zhao Shufu. Tio, nandito ka na pala. Jiwe, ito ay paghahanda para sa Kitian War God. Nagkakagulo ka rito. Naisip mo ba ang magiging bunga nito? Tio, tinutulungan lang kitang alisin ang mga istorbo. May mga hindi karapat-dapat na nandito? Ang bawat taong nandito, lahat ay imbitado matapos aprubahan ng War Temple. Bakit mo pinagdududahan ng War Temple? Hindi naman. Sa totoo lang, saan ako kukuha ng lakas ng loob na sumuway? Ang ibig ko lang sana. Dapat unahin ang pagsasanay kay Zhao Shufu, binibining Jiang. May pasa. Ang utos ni Lord Suzaku ay napaka-urgente. Oo, tama ka. Napakahalaga ng misyon. Napakahalaga talaga. Kunin mo ito. Tio, ito po ay... Ito ang Crown Moon. Regalo ito ng War God sa kanyang kasintahan. Crown. Haoyue pala ito? Kanino kaya ito ipagkakaloob ng War God? Ang babaeng may bituin. Ang suot mo'y puno ng bituin. Oh, ako ang babaeng may bituin. Tio, talaga bang akin na ang Haoyue? Kung ikaw nga ang piniling babaeng may bituin, man, sayo na ang Haoyue na ito. Diyos ko, napakalaking karangalan. Magiging kapantay ko mismo ang War God. Maging kanyang kasintahan. Binibining Jiang, dalhin nyo na ang Haoyue. Sandali lang. Babaeng ligaw, nangahas ka pang agawin si Haoyue sa akin. Hindi kita ninanakaw. Pero itong suot ko'y puno rin ng bituin. Akala mo nagiging phoenix ka sa pikeng paboreal? Hindi peke ito. Paano magkakaroon ng dalawang bituin? Si Binibining Jiang at ang babaeng ito. Sino ang kasama ni Kitian God? Siyempre ako yon. Ako ang pinakasikat na socialite sa Yunhai. At sino ka naman? Ikaw si Tangguo. Tangguo ka talaga. Di kita nakilala nung suot mo yung bituing yan. Huwag mong hawakan ang palda ko. Tangguo, saan galing ang bituin mo? Galing sa kaibigan. Candy, peke yung bituin mo. Hindi ito peke. Naniniwala ako sa kaibigan ko. Hindi niya ako bibigyan ng peke. Ang Fangsing ay regalo ng hari kay Kitian God. Walang katumbas na halaga. Kung totoo yang sayo, yan ang ninakaw ng batang lalaki. Hindi ninakaw. Hindi siya. Yun. Hindi ninakaw. Baka naman si Kitian God ang nagdamit para sa isang taga-bundok. Diba yan ang pinakamalaking tabu? Ay, Binibining Jiang. Ikaw, galing ba kay Kitian God yung bituin mo? Siyempre naman. hindi. Talagang hindi. Sheng Xingzhou, narito ka rin sa wakas. Ang paningin ni Kitian Shen ay hindi masama. Ibibigay ko sa iyo ang tunay na mga bituin. Ano ka ba? Kalokohan yan dito? Totoo ang sinabi ko at ikinasama mo ang loob. Tumigil ka nga. Jiang Jiyue, peke ang suot mong damit. Ang tunay na bituin ay si Tangguo, ang suot mo ngayon. Taong bundok ka. Walang kapani-paniwala sa sinasabi mo. Sige, pagbibigyan kita. Lahat sa templo ng digmaan may tatak ng Diyos ng digmaan. Ano naman? Kung tunay na bituin ang suot mo, may tatak ng Diyos ng digmaan ba? Anong kalokohan pinagsasabi mo? Paano magkakaroon ng tatak ng digmaan sa damit? Ang peke ay walang tatak. Ang tunay ay meron. Sheng Xingzhou, ito ang pagdiriwang ni Kitian War God. Tigilan mo ang kayabangan mo. Tunay kami. Mahuhuli tayo. Huwag kang matakot. Tiwala ka sa akin. Nakatitiyak ako. Narito ang Diyos ng digmaan. Sino ang may lakas ng loob magduda? Diyos ko, totoo nga. Hindi pwede. Paano nangyari ito? Hindi pwedeng mangyari.
Yan. Mayroong tatak ng Diyos ng digmaan. Saan nagmula ang batang to para umabot sa mga bituin? Kaya peki ang suot ni Jiang Ziwei. Ako ang tunay. Kasama ako ni Ki. Tianjanggad, Tito. Paalisin niyo yung mga probinsyanong to. Dati ka nang pinakawalan. Ngayon, ikaw mismo ang nagpakita. Zhao Shufu, hindi mo kilala ang Diyos ng digmaan. Anong tatak ng Diyos? Peke yan. Zhao Fuhai, halatang paboritismo. Gago, nagpapanggap ka pang Diyos ng digmaan. Kahit damit, kayang pekehin. Zhao Shufu, bakit baligtad ang katotohanan? Paano naging peke ang tatak ng digmaan? Sabi ko peke siya. Peke siya. Probinsyana, peke ang suot mo. Tunay ito, nangaapi kayo. Pagdating ni Kitchen God of War, isusumbong ko kayo. Babaguhin nyo ang katotohanan, kaliwat kanan. Probinsyana, akala mo makikita mo pa si Ki Tianggad? Anong gusto nyo? Ulihin na yo ang dalawang to. Shengxing Zhou. Baka hindi na tayo makatakas. Hindi tayo tatakbo ngayon. Gusto kong makita ang Diyos ng digmaan. Ipapakita ko sa'yo. Papaluhurin ko silang lahat sa'yo. Talagang ipakikita ko sa'yo at paiiralin kong lahat ng naririto'y lumuhod at humingi ng tawad. Gusto mo bang lumuhod kami sa ganitong hamak na babae? Oh. Nababaliw ka ba? Hahaha, Tio. Mga panauhing pandangal. Itong gunggong na lalaking ito, pinapaluhod tayo sa isang probinsyana, magsusorry dahil lumuhod? Hahaha. Lumuhod kayo sa kanya. Kahit sino pa siya walang saysay. Saang ospital nagmula itong siraulo? Zhao Shufu, hulihin niyo sila ngayon din. Tangguo, matagal na kitang binabalaan. Hindi mo lugar ito. Wala na akong magagawa. Ang kapal ng mukha mong magsalita sa harap ko. Subukan niyong dakpin ako at makikita natin. Ito ay piging para sa Diyos ng digmaang Qitian. Kung may lakas loob kayo, isang malaking paghamak kay Qitian. Ito ay salusalong handog sa Diyos ng digmaan. Ngunit ito'y di ng dagat ng mga ulap. Ako si Zhao Fuhai, ang hari ng dagat ulap. Hari ng mga ulap lang pala. Si Suzaku ang nag-utos na maghanda ka ng salusalo upang papanagutin ka nito. Kung nais mong mamatay muli, hindi kita pipigilan. Bakit nakatayo pa rin kayo? Tumayo ka. Sino pa ang mamamatay? Sino ka talaga? Mga taong hindi mo kayang apihin. Hintayin mong papatayin kita ngayon. Pasok kayo ng mabilis. Ang sitwasyon ngayon ay umabot na sa rurok. Hindi tayo maliligtas sa pagmamakaawa at pag-amin ng pagkakamali. Hindi naman. Sila ang may malas. Malapit ng kamatayan, huwag kang magmatigas, okay? Hindi talaga sila naniniwala. Tingnan mo. Shengxing Zhou, gusto mo ba akong mamatay? Ito na ang huling pagkakataon mo. Ibaba mo ang baril. Tigilan mo ang kalokohan mo. Hindi kita ginawang salaan noong nakaraan. Ngayon, hahayaan kitang babarilin ako. 3, 2, 1. Dumating na si General Suzaku. Mamamatay ba kayong lahat? 1. Dumating si General Suzaku. Gusto niyo bang mamatay? Nagpupugay si Suzaku ng templo ng Diyos digmaan kay Qitian. Diyos ng digmaan na Qitian. Tumayo ka. Siya talaga ang Diyos ng digmaan. Paano mangyayari yun? Peke siyang halata. Kaano kakahawig kay Qitian? Nagkamali si General Suzaku sa'yo. Huwag kang magpadala sa kanila. General Suzaku, tunay ba o peke ang taong yan? Nahuli na namin siya dati. Gago, mamamatay ang lumapastangan sa Diyos ng digmaan. General Suzaku, totoo ang sinabi ng tauhan ko. Ito'y mapagpanggap na deboto ng unggoy na emperador. Isang simpleng taga-bundok lang. Medyo kahawig lang ng Diyos. Tumigil ka na. Ako ang nagsasabi, ikaw ang magsasabi. Siyempre, paniniwalaan si General Suzaku, pero peke siya noon pa. Sila, magkakabaryo lang sila. Saksi sila. General, ako ang punong barangay ng Fengyi. Ito talaga ang anak kong si Liu Qi. General Suzaku, isang rebelde dapat siya. Tumakas sa baryo namin. Hindi talaga siya ang Diyos ng digmaan. Tama, ang taong ito ay hindi maaaring si Qitian na Diyos ng digmaan.
Panginoong Diyos ng Digmaan, nasilungan noong nakaraang linggo. Ang pinagtaguan ay nawala sa Fengi Village ng Yunhai. Ito ang nangyari. Inutusan ko si Zhao Fuhai na tanggapin ang balita. Ipinapalabas na ito sa salusalo, ipabatid sa Diyos ng Digmaan. Ang mga saklolo mula Templo ng Digmaan ay nangunguna sa pakikipag-ugnayan. Mas ligtas ito kaysa sa aming hinahanap. Tunay nga iyan. Mga kalaban ni General Suzaku sa dagat ng ulap. Lahat ng kaaway at tiktik sa dagat ng ulap, nalinis na ng mga saklolo ng Templo ng Digmaan. Salamat, General Suzaku. Si Kitya na Diyos ng Digmaan, alisin ang panganib para sa mga tao. Ha 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 ha. Tumayo ka. Hoy 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 uy. General Suzaku, ang Diyos ng Digmaan, nawala ito malapit sa aming Fengi Village. Ang Fengi Village ay lupain ng pamilya Liu. Kayo, huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat para mahanap ang Diyos ng Digmaan. General Suzaku, itong maliit na ito, nais ko lang mag-ambag ng aking lakas sa Templo ng Digmaan. Hindi mo ba ako nauunawaan? Ito mismo ang Diyos ng Digmaan. Oh! Imposible. Hindi dapat siya. Isang linggo na ang nakalipas. Nahasik si Kitian at nawala sa Fengi Village. Shengxing Zhou, hindi ba't isang linggo lang kitang kinuha? Oh, tama yan. Hindi ba? Ikaw talaga. Wag mo... Ikaw nga talaga. Ako nga si Kitian. Si Kitian na Diyos ng Digmaan. Eksakto. Ako ang Diyos ng Digmaang inyong sinasamba. Shengxing Zhou. Tunay nga na Diyos ng Digmaan. Aray, ang batang to pala si Kitian. Tito, siya talaga ang Diyos ng Digmaan. Totoo siyang Diyos ng Digmaan. Kung ganoon, ang mga ginawa ko, lahat ng ginagawa ko. Kay Zhao Fuhai, lahat ng ginawa mo, panloloko, pagliligaw ng katotohanan, at iba pang krimen mo. Alam ko lahat. Panginoong Diyos ng Digmaan, Panginoong Diyos ng Digmaan, makinig ka sa paliwanag ko. Nasa daan na ang warrant ng iyong pag-aresto, kumpiskado na ang lahat mong ari-arian. Wala na. Tapos na. Ha, hindi. Niloko tayong lahat nito. Hindi totoo siyang Diyos ng Digmaan. General Suzaku, pwede ba tayong magtestigo? Noong nakaraang 3 araw, nung lumabas si Kitian sa live broadcast, nasa bahay ba siya ni Tangguo? Oo, makakapagtestigo kami. Oo. Kami ay makakapagtestigo. Mahigit 1,000 katao sa barangay Fengyu nang makakapagpatunay. General Suzaku, tanungin ninyo kung siyang ang Templo ng Digmaan ay nag-live noon. Sino yon? Maaari itong ipalabas ng live sa Templo ng Digmaan. Siyempre, ang Diyos ng Digmaan. General Suzaku, hindi ba yan magkasalungat? Ang live broadcast ng Templo ng Digmaan ay ang Diyos ng Digmaan mismo. Ang batang ito mula Fengi Village ay Diyos ng Digmaan din. Pwede bang mag-clone ang Diyos ng Digmaan? Panginoong Diyos ng Digmaan, siyempre hindi... General Suzaku, paano mo ipapaliwanag to? Paano naman? Itong 2 taong lumitaw ng sabay. Nanirahan ng Panginoong Diyos ng Digmaan sa Barangay Pineapple. Ito'y katotohanan. Ang live na palabas 3 araw na kalipas ay recording pa lang 1 buwan. Ano? Na-ambush si Lord Ares 1 linggo na kalipas, tiyak muling mag-a-ambush ang kaaway. Kaya pwedeng ilabas ng Templo ng Digmaan ang recording, lituhin ang paningin ng kaaway. At sa parehong panahon, ang balitang pupunta ang Panginoong Diyos ng Digmaan sa Yunhai para mag-inspeksyon. Samantalahin nating tanggapin muli ang Panginoong Diyos ng Digmaan. General Suzaku, sabi mo nagre-record siya. Nagre-record ba siya? Huwag kang magsalita. Tumahimik ka. Saksi, kausapin ang Secretary General. Si Secretary Wang, tagapagsalita ng Hari at Monkey Warriors. Secretary Wang. Nag-uupugay ang mga tauhan kay Kitian God of War magtayo na. Sinabihan sila ng Secretary General. Ang live broadcast ng Templo ng Digmaan sa buong bansa 3 araw na kalipas. Anong nangyayari? Hindi yan live stream. Recording lang yan. May tanong pa ba si Zhao Shufu ngayon? Wala na. Yunhai Zhao Fuhai, harapin ang Diyos ng Digmaan. Paalam, Kitian God of War. Harapin ang Diyos ng Digmaan. Paalam, Kitian na Diyos ng Digmaan. Sabi ko, luluhod silang lahat para humingi ng tawad sa'yo. Hindi po. Probinsyana lang po ako. Swerte talaga ako. Di ko na kaya. Sabing kaya mo. Pero makapagsusorry ka ba? Ayoko po, wag po. Tumayo na kayo, pakiusap. Bata pa po ako. Biro lang po sa inyong lahat. Tumayo na po kayo. Tumayo na po. Tiyuhin po ng barangay. Bumangon ka. Diyos ng Digmaan, okay na po.
Meron ba siyang panganay na pamangkin? Alam kong may magandang kinabukasan ka. Nasa bahay ninyo ang Diyos ng digmaan. Yan ang biyaya ng inyong mga ninuno, tama? Sa lupang pinagpala ng Feng Shui nakahimlay ang mga ninuno. At ngayon, totoo na. Humihingi ako ng tawad sa nangyari kay Mista. Naging sakim ako sandali. Sisiguraduhin kong magpakabait na ako. Magpakabait ka, Pasista si Zhao Shufu. Masama. May warrant na ng pag-aresto sa'yo pag nilayan mo sa bilangguan ang ginawa mo. Diyos ng digmaang Chitian, salamat. Kunin niyo ang pinakamayamang Zhao, ilahin niyo palabas. Diyos ng digmaan, patawarin mo po ako. Diyos ng digmaan, patawad po. Ako'y patawarin mo, Panginoon. Panginoong Diyos ng digmaan, hinila na palabas si Zhao Shufu. Maaari na ngang magsimula ang piging. Halika, Hao Yue. Paano? Natatakot? Shengxing Zhou, Panginoong Diyos ng digmaan, pinagkanulo mo ako. Tigil na ang kalokohan. Dalhin si Binibining Tang. Tinanggihan mo ang handog ng Panginoong Diyos. 10 taon na sentensya. Isuot mo. Ako na ang maglalagay. Hindi ko inaasahan ito. Ang Fengi Village talaga'y nagluwal ng gintong phoenix. Ipinagkaloob ni Tanggu ang buong nayon sa atin. Opisyal kong binubuksan ang piging. Tugtugan na. Siya nga ang pambansang idolo. 20 taon kong hinabol ang liwanag. Chitian na Diyos ng digmaan. Parang panaginip ang lahat. Tangguo, gumising ka Tangguo. Nasaan ako? Ito. Nasaan ito? Nasa lounge ka ng hotel. Dapat ba'y nasa handaan ng Diyos ng digmaan ako? Anong ginagawa mo rito? Hinimatay ka sa salusalo, kaya dinala kita rito para magpahinga. Natingin na ang doktor. Sabi dahil masyado kang nasabik, kaya nahilo ako. Nasaan si Shengxing Zhou? Tang, sa susunod, ingatan mo ang iyong pananalita. Siya ang Diyos ng digmaan ng Kitian sa Yunzhou. Paumanhin. General Suzaku, nasaan ang Diyos ng digmaan? Abala pa si Panginoong Diyos ng digmaan sa opisyal na tungkulin. Si Kitian ang Diyos ng digmaan. Tama. Hoy. Salamat. Okay na ako. Ayos na ako. General Suzaku, pakisabi sa Diyos ng digmaan. May importante akong lakad sa bahay. Mauna na ako. Bibi. Tang, sandali. Padadalhan namin kayo ng sasama. Wala na. Okay na. Ayokong mag-iwan ng masamang puna kay Kitian. Bibi. Tang, sandali. Nagpapasalamat ang buong team ng Diyos ng digmaan sa inyo. Halika. Bibi. Tang, kayo ang nagligtas kay Kitian. Ito'y munting pasasalamat ko. Pakitanggap po ito. General Suzaku, walang anuman. Nooy nahilo ako sa harap ng bahay. Kahit sino naman ang makakita. Tutulong. Bibi. Tang, pakitanggap. Ito rin ay simbolo ng Diyos ng digmaan. General Suzaku, hindi ko maangkin ang papuri para dito. Ngunit, totoo na nakapagligtas ako ng isang lalaking di kilala nitong nakaraang 2 araw. Maraming batikos ang narinig. Ito ay pasasalamat na handog. Ang Diyos ng digmaan ay Diyos ng langit. Siya ay tila putik sa lupa. Di ko matanto kung sino nga ba ako. Nais pa kitang makita muli, Panginoong Ares. Tumahimik ka? Sa huli siya ang nagligtas kay Ki. Tianjan God. Oo. Isang probinsyana lang ako. Siya pala ang nagligtas sa Kitian God of War sa itaas na palasyo. Isang marangal na karangalan. Dalawang papasok. Isa ang aalis. Sana'y huwag ka nang masaktan muli. Naway maging ligtas ang mga bundok at ilog, ligtas na Shengxing Zhou. Tanggo.
umalis na siya. Oo, kawal. May emergency daw sa kanila. Ayon kay Mistang kaya nauna na siya. Tig-iisang katlo ng ektarya lang meron siya. Anong magagawa ko? Kusang umalis si Mistang. Mahirap sa tauhan ng sumobra. Tigilan nyo na. Kukuha na lang ako ng 100 tael na ginto sa pangalan ko. Ngunit isang gintong bareta lang ang kinuha ni Mistang. Nakatingin ang buong mundo ang lalaking nagligtas sa Diyos ng digmaan. Sa huli ba'y karera o kayamanan ang pipiliin at nakuha niya ang isang baretang ginto. Kasumpa-sumpa ang mga alipores. Bilisan nyo at pabalikin ang mga tao. Oh, sandali. Ako mismo ang pupunta. Paputok ng kanyon at patugtog ng musika. Maligayang pagdating, masayang pagtanggap. Mabuhay, mabuhay. Masiglang salubong. Para sa iyo ang bulaklak na ito. Salamat. Tangguo, ito ay pagdiriwang para kay Shubi ayon sa Diyos ng digmang kitiyan. Seremonya para sa iyo, sapat na maringgal. Masyadong maluho, nako. Hindi ito katulad ng kasal o libing. Pamangkin, basta't nasisiyahan ka. Tanggo, kung hindi sa Lion Dance Team ng kabilang baryo noong bagong taon, mas masaya sana ngayon. Alam kong naghintay ka sa bahay ko. Hindi na ako babalik. Hindi mo ba kaya yon? Ikaw na ang ipinagmamalaki ng Fenghe Village. Ikaw ang tagapagligtas ng Diyos ng digmaan. Tiyak na susunduin ka niya patungong Yunzhou. Pamangkin, tadhana mong maging Fae ng Fenghe Village, lumipad na gintong Phoenix. Bago ka sunduin ang Diyos ng digmaan, tulungan mo muna ang mga taga-baryo. Ano? Tutulungan kong matupad ang hiling mo? Ano ang makakatulong para matupad ang hiling mo? Nako, malaking pamangkin. Simple lang. Ang hiling namin, humingi lang ng kaunting pera. Maliit na pabor. Di sapat ang ilang salita mula sa Diyos ng digmaan. Sabi ng kapitan, medyo abala lang. Puntahan mo ang Diyos ng digmaan at sabihin, paano mo ako natagpuan? Ikaw ang tagapagligtas ng Diyos ng digmaan. Talagang pakikinggan ka niya. Probinsyana lang ako. Paano ako naging kaakit-akit? Bakit ako pakikinggan ng Diyos ng digmaan? Go, huwag kang matigas ang ulo. Subukan muna natin. Talagang di pwede. Mag-isip tayo ng ibang parahan. Kung talagang mabuti si Tangguo, tatanggi siya. Magpetisyon tayo ng sabay-sabay. Ang aming Fenghe Village, mahigit 1,000 katao ang sasaksi para sa'yo. Panahon na ng impormasyon to. Diyos ng digmaan para sa reputasyon. Gagawin ko to para sa'yo. Diba? Oo nga, tama yan. Tita Hong, matatanda na tayo. Bigyan naman tayo ng konting dignidad. Ako, ikaw naman Tangguo. Anong klase ng pagsasalita yan? Maayos kitang kinakausap. Ikaw pa ang magagalit. Sige, lumayo ka muna. Tigil na sa panggugulo. Malaki ang maitutulong ng babaeng to, pero ayaw ko rin ng personal na pakinabang ang pamilyang Tang na ito. Bakit ang sakim mo? Naku naman. Suhong, para to sa buong baryo. Tumahimik ka. Tangguo, sabi mo. Ano kaya kung ganito? Taga Fenghe Village ka rin naman. Sabi mo successful ka na ngayon? Di ka natutulong sa mga kabaryo mo? Tama naman, tulong lang naman yun, di ba? Tumahimik kayong lahat. Tumahimik kayong lahat. Tumahimik, makinig tayo kay Tangguo, tumahimik. Ayon sa punong barangay, mga kababayan, sobra ang tiwala ninyo sa akin. Dahil lang ba sa pagligtas ko kay Kitiyan na Diyos ng digmaan? Oh. Hindi ba? Diyos ng digmaan, bilang pasasalamat sa pagligtas ng buhay ko, hoy bakit pakialam mo? Yung konting pera? Oh. Hindi interesado ang Diyos ng digmaan sa mumunting barya, pero naipasalamat na ng mga tao. Salamat. Ang pagdalo sa handaan ay regalo ng Diyos ng digmaan para pasalamatan ako. Isang handaan lang si Tangguo. Anong meron ka? Ang marangal na Diyos ng digmaan. Hindi ka dapat kuripot sa nagligtas sa'yo. Tama ang prutas. Tangguo, tigilan mo na yan. Seryoso ako, probinsya na lang ako. Kung hindi sa pasasalamat na handog, paano ako makakadalo sa handaan ng Panginoong Diyos ng digmaan? Kung gayon, ang handaang ito ay pasasalamat. Pero ikaw naman ang nagligtas kay Kitiyan Jan. Humingi ka ng pabor sa kanya, hindi siya makakatanggi. Si Chiyo punong barangay ito, sobrang papuri ninyo sa akin. Hindi naman ako ganoon kagaling. Mapapagawa ko pa ang Diyos ng digmaan. Tangguo, hindi ko inaasahan ito. Isa kang mangmang na kontrabida. Tangguo, tingnan mo ang siglang pagtanggap sa'yo. Tingnan mo ulit ang maganda mong hardin. Resulta ito ng masipag na paghahanda ng punong barangay. Tangguo, kung walang utang na loob ka, huwag mong sisihin ang Fenghe Village kung di ka tanggapin. Tangguo, kung ganyan kang walang utang na loob, huwag kang magalit kung di ka natatanggapin sa Fenghe Village. Liu Qi, anong ibig mong sabihin? Madali lang ang ibig ko. Kung ikaw ay walang awa, huwag kang magtaka kung tayo'y maging makasarili. Anong gusto mo?
Pakikinggan mo, Tanggo, ang bakuran mo at pamilya mo. Yan ang pangako ng angkan naming Liu. Kung di ka tutulong sa lahat, wag mong sisihin kung gigibayin namin ang bakuran mo. Huwag kang maglakas loob. Subukan mo kaya. Di ako takot sa galit ng Diyos ng digmaan. May mangyayari sa'yo. Nandito si Kitian para tulungan ka. Papayagan ka naming humingi ng tulong sa Diyos. Pero kailangan mo ring gawin yon. Tanggo, baligtad ang sinasabi mo. Ayaw mo lang talagang tumulong. Kung di ka tutulong, huwag kang magtaka. Kung gibain nila yung bahay mo, Mukhang hindi ngayon, pangakuan mo sila. Di na ako makakauwi pagdating ng panahon. Naisip ko, tama ka naman. Nakapagligtas naman ako ng buhay ni Sheng Xingzhou. Dapat lang na humingi ako ng pabor. hoy Tanggo, naunawaan mo rin. Naisip ko na mali na pinabayaan siyang mahimatay sa templo. Dapat sa bundok ng Fengyi. Ako nahimatay. Dahil doon siya nahulog, di ako makakaalis nang walang naiwan. Pumayag ba kayo? Oh, tama yan. Kailangan kong himatayin sa bundok Fengyi natin. Yamang siya'y nahimatay doon. Di ko masasabi ito nang walang maiiwang alaala. Sumang-ayon na ba kayo? Oh, tama ka dyan. Tama nga, may katuturan naman. Nais ko ring magbigay puwang para sa Fengyi Village. Tara, maupot pag-usapan natin ng maayos. Tara na tara. Alam kong mapagpasalamat ang babaeng masaya ang lahat sa hinaharap. Ha ha ha. Haha, narito na si Tanggo. Maupo ka, maupo ka. Haha, oh. Uminom ka ng mainit na tsa. Salamat, Tia Su. Punong barangay, hayaan nating magsalita ang lahat. Anong mga hiling mayroon kayo? Basta di sobra. Subukan kong tuparin. Hahaha, ako na mauna. Panganay na pamangkin, simple lang hiling ng tiyuhin. Gusto kong maging pinakamayaman sa Yunhai. Anong lakas ng loob mong? Mas higit pa sa mayamang bansa, immortalidad. Sabi ng punong barangay, makatuwiran naman. Hahaha. Mga apo, sabihan niyo kay Ate Tanggo, ano ang gusto ninyo? Gusto ko ng kastilyo. Gusto kong maging tauhan ko si Ultraman. Sabi ng punong barangay. Walang muwang ang batang Tanggo, bakit di mo sila bigyan ng diskwento? 2 milyon. Hindi naman labis ang hiling. Anak, bilisan mo. Sabihin mo ang gusto mo. Simple lang ang hiling ko. Gusto ko lang pumasok sa templo ng digmaan. Pupunta ka sa templo ng digmaan. Pupunta ka sa templo ng digmaan. Haha. Kahit hari walang karapatang makialam ang templo ng digmaan, Yunzhou. Kataas-taasang organisasyong militar. Kung pangarap mong pumasok sa templo, dapat kang hatulan. Tama? Huwag mo akong tingnang payat, pero may lakas ako, may utak ako, 1,000 taong bihirang talino tulad ko. Sayang kung hindi pumasok sa templo para maglingkod. Oo, kuya, may katuturan ang sinasabi mo. Sabihin kong pumasok ka sa templo, di bagay sa iyo maging karaniwang sundalo. Bakit kailangang magsimula sa school captain? Hahaha, mas mainam nga yun. Sa huli, ano man ang mangyari, kalahati tayo sa mga tao ng Diyos ng digmaan. Kumuha ng mid-level na posisyon. Makatwiran talaga yan. Tita Su, ikaw naman. Wala akong ambisyong tulad ng kapitan at anak niya. Bigyan na lang kita ng pera. Magkano ba ang halaga? 1 milyon lang. Hindi naman kalakihan. Maliit lang. Maliit lang. Simulan natin sa'yo. Sabihin mo ang hiling mo. Gusto lang ng pamilya ko yumaman. Si Sohong Nabalo, 1 milyon. 6 na tao, 6 na milyon. Bakit binibilang pa ng ulo? Sohong, binibilang mo ba ang sarili mo? Kalimutan ng iba. Tumahimik ka. Umalis ka na, Sohong. Gusto kong makita kung gaano kabaliw ang hiling. Gusto kong malaman kung gaano kalala ang hiling na ito. Humingi ako ng pwesto sa gobyerno para sa anak ko. Hindi naman masyadong mataas. Maging opisyal sa munisipyo. Tito, nakapagtapos ba ng high school ang anak mo? Hindi. Matagal lang huminto sa pag-aaral. Kaya nasa bahay na lang? Wala na. Pabrika, nagkakabit ng tornilyo. Oo, itong tornilyo, paano ka magiging opisyal ng bayan? Oh, Tanggo. Dito, hindi naman labis ang hiling na ito. Hindi naman sobra. Hindi talaga sobra. Naghahanap ng pera ang pamilya namin. 12 tao sa pamilya. 10 milyon lang. 10 milyon? Umaabot sa 100 kilo ang ginto namin para di bumaba ang halaga. 100 kilo? Gusto kong pakasalan ng prinsesa. Hahaha. Tahimik at makinig kay Tanggo. Tapos na tayo lahat? Makinig din kayo sa akin? Paano naman ang Diyos ng digmaan? Ilang araw lang sa barangay natin? Tapos, ang dami nating healing? Baka isipin niyang sakim tayo? Wala pang natutupad? 'Di ba? Tanggo, subukan mo kaya muna. Eksakto, para sa Panginoong Diyos ng digmaan ang hiling namin. Madali lang yan. Kailangan mo bang maglabas ng kautusan? Niloloko mo kami lahat, ayaw mo kaming tulungan sa aming mga hiling. Talagang wala, kuya. Hayaan mong sabihin ko, kaming ilan, may mabubuting bagay akong ginagawa araw-araw. Tanggo, ano ba talaga ang gusto mo? Tanggo,
Ano ba ang gusto mo? Sa palagay ko nga, daan-daang hiling ang ipinadala sa templo ng digmaan. Mahirap matiyak na wala siyang Diyos ng digmaan. Lahat tayo ang pumatay. Ano ba ang balak mo? Paano naman kami? Pumili ng dalawang pinakamadaling matupad. Ako mismo pupunta sa Diyos ng digmaan. 2 tang fruit. Sabihin mo nga kung alin ang uunahin. Sa tingin ko, ang hiling ko ang pinakamadali. Gusto ko lang maging katamtamang opisyal. Nalilito ka ba? Ako ang naging pinakamayaman. Yan ang yaman ng pamilya natin sa maraming henerasyon. Mas importante ba to kaysa sa akin? Tatay, pupunta ako sa templo ng digmaan. Doon sa Guangzhou Yaozu. Sige, sige. Tanggol, hindi lang na taon na tayong magkamag-anak. 2 hiling. Bigyan mo naman ako ng magandang hiling. Tita Sue ay, Huwag niyo istorbohin si Tango. Ang desisyon ko to. Naku naman. Sa akin. Akin na to. Ay nako. Tigilan niyo. Kasalanan niyo lahat to. huwag kayong mag-alala. Huwag kayong magpanik. Kung hindi tayo maghihintay, walang hiling ang matutupad. Kaninong hiling ang kaya mong tuparin? Ito, pag-usapan nyo na lang ito ng kapitan. Ito, nasa kapitan at sa inyo ang pag-uusap para magdesisyon. Kapitan, kaninong hiling ang pinagkatuparan ni Tango? Tango, nasa iyo ang pasya. Ikaw naman ang nakipagkita sa Diyos ng digmaan. Hindi. Kapitan, simpleng-simple ang hiling ng lahat, makatwiran. Wala akong pipiliing tama, nasa iyo ang desisyon. Ah, oo. Si tatay ba? O ikaw ang magdedesisyon? Ikaw naman ang kapitan ng Barangay Fengi? Kapitan, 2 hiling lang ang unang batch. Hindi pwedeng ama't anak lang ang pag-usapan. Oh, hindi. Huwag. Lumapit ka, tumahimik. Sabi ng kapitan sa mga kabarangay, palagay ko gabi na, bumalik na lang tayo at pag-usapan ito. Kaninong hiling ang matutupad, magkasundo sa resulta. Bukas na lang kayo bumalik at magsabi, sige na, pag-usapan muna natin itong kay Tango. Salamat sa inyong pagod. Pahingahin na natin siya. Huwag kayong lalapit sa akin ng palihim mamaya. Sulat lang ng kapitan at resulta ng usapan ang kinikilala ko. Ah, tama nga. Sino gustong pumunta sa angkantang ng palihim? Hindi ko tatanggapin ng sino man. Oh, Ineng, wala silang pakialam kung sinong pupunta. Iisinara mo ang pakuran mo para sa akin. Huwag buksan. Naiintindihan? Teka na, sumama ka sa akin. Sige na, alis na tayo. Bukas na lang. Hindi. Kailangan kong pumunta ngayong gabi. Aray! Ay! Ako si Ate Guo. Ako nga ito. Tigilan mo ang pagtahol. Dalhin mo ang iba mamaya. Hindi ka pwedeng umalis. Lili, ikaw nga ba talaga? Ako nga si Ate Guo. Pupunta ka sa lungsod para takasan ang problema, di ba? Oo. Kailangan kong umalis. Tara na, sumakay tayo. Ihahatid kita, Lily. Kung malaman ito, magkakaproblema ka. Sa mga pumaligid sa akin ngayon, ang asawa mong si Liu He, gusto niya ng 6 million. Ate Guo, sa kanya ko nalaman. Kaya naisip kong pupunta ka. Nag-antay talaga ako dito. Hindi ka ba natatakot? Walang makakaalam. Nang ikasal ako, naagrabyado si Tang Song. Lagi akong may konsensya. Gusto kong bumawi sa kanya. Hindi na siya galit. Lily, mabait kang bata. Ate Guo, tigil na sa salita. Sumakay ka na. Maghintay ka ng iba. Mawawalan tayong dalawa. Hindi siya bumalik sa baryo. Saan siya pupunta? Ate, narito ka na rin. Sa wakas, walang nangyaring di inaasahan, di ba? Okay lang, salamat sa tulong ni Lily. Salamat sa pagtulong kay ate ngayon. Tang Song, matagal ko nang gustong humingi ng tawad. Sana'y patawarin mo ako. Sa sitwasyon ni Tang Song, ginawa ni Lily ang lahat ng makakaya. Alam kong ginawa niya ang lahat. Pero kung hindi kayo at ang Diyos ng digmaan dumating noon, sira ka. Walang may gustong mangyari yon, Tang Song. Pasensya na. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Ayokong mawala ka. Tama na yung ganyang ugali mo. Maraming beses nang humingi ng tawad si Lily. Paano mo ako mapapatawad? Pinatawad na kita. Pinatawad ka na niya? Totoo ba yan? Tang Song, pinatawad mo na ako? Mabuti naman at magkaibigan pa rin tayo. Siyempre magkaibigan. Umuwi ka na. Kapag nalaman ng mga taga-nayon na pinalabas mo si ate, paano kanila pag-iinitan? Sige, mauuna na ako. Tang Song, ate ko, paalam. Paalam. Mabait naman si Lily. Dapat pahalagahan mo siyang kaibigan. Alam ko ate, ngayong nakalabas ka na, pero hindi naman alam ng mga taga-nayon. Kung sakaling ituloy nila ang paggiba sa bakuran, paano na ang puntod ng ating mga ninuno?
Nasa labas ka na, pero hindi alam ng mga tao sa baryo. Sakaling pisilin nila ang maliit nating bakuran. Paano kung hukayin nila ang libingan ng mga ninuno? Maari nga talaga. Panginoong Diyos ng digmaan, hindi mo ba sasabihin sa kanya? Hindi kakayanin ng ordinaryong tao ito. Siyempre, hahanapin ko siya bukas. Siya naman ang may gawa nitong problema. Sige, tiyak na makakaisip ng paraan ng Diyos ng digmaan. May oras ka ba bukas? Dapat sa harapan mo siyang kausapin. Kaarawan ng kaibigan ko bukas, nangako akong tutugtog ng piano para sa kanya. 3 kanta lang. Pagkatapos, sama ko sa'yo kay Panginoong Digmaan. Pupuntahan kita kapag malapit ka nang matapos. Sige. Tangsong, narito ka rin sa wakas. May kaibigan akong gustong makilala ka. Gusto mo akong makita? O sige, tara na. Binibining Jiang. Ito ang guro sa piano na sinasabi ko. Ito si Binibining Jiang Jiyue, pinakatanyag na dalaga sa Cloud Sea. Kumusta po, Binibining Jiang? Ako si Tangsong. Ang guro sa piano? Hindi ko akalaing may gurong piano sa probinsya, sa isang liblib na lugar. Pero hindi lang iyon, niligtas ng kapatid niya ang Yunzhou Continent, ang babaeng bayani ng Diyos ng Digmaan, di ba Tangsong? Oh, ang kapatid ko, ang babaeng bayani. Napakagaling talaga. Nag-iisa niyang inayos ang lahat. Pinarusahan ng Diyos ng Digmaan ang mayamang Wang, ang pangalawang pinakamayamang pamilya sa Yunhai, nakamamangha. Nagbibiro lang si Binibining Jiang, karapat-dapat sila. Ang kapatid ko'y sumunod lang sa utos. Ang Diyos ng Digmaan, ang tunay na bayani. Binibining Jiang ang pumuri sa'yo. Karapat-dapat sila, pinalala pa ng kapatid ko. Ang tunay na merito'y sa Diyos ng Digmaan. Talaga? Alam mo ba kung sino ako? Oh, hindi ko po alam. Ang dating pinakamayaman ay Choco. Binibining Jiang, patawad. Di ko alam na tiyo mo si Zhao Shufu. May mali akong nasabi kanina. Humihingi ako ng tawad. Okay? Ngayon tawagin mo akong bayaning kapatid. Hindi. Kung hindi siya darating, putulin ko ang mga daliri mo isa-isa, ipapakain sa aso. Wag. Mabait si Binibining Tangsong Jiang. Kailangan mo lang tawagin ang kapatid ko. Hindi ka niya pahihirapan. Xiaoya, gusto ko nang umuwi. Ayaw ko na ng pera mo. Ibabalik ko sa'yo. Okay lang kung ayaw mo sumali. Pero sa'yo ang pera kapag kinuha mo, kailangan mo lang tawagin ang kapatid mo. Hindi. Ayoko. Mag-iwan ka ng 10 daliri. Hindi. Ayaw ko. Pwedeng iwan mo ang 10 daliri. Aray. Miss Jiang, huwag niyo po. Ano pang hinihintay? Pigilan nyo. Putulin ang buong kamay. Tumatawag na ako. Gusto mo bang tumawag? Tatawagan ko na ang ate ko. Nasa baba siya naghihintay. Miss Jiang, huwag niyo putulin kamay ko. Kayong mga hamak na langam, kailangan lang akong galitin bago ako lumingon. Pakawalan niyo siya. Tangsong, tawagan mo na ate mo. Ate, sagipin mo ako. Tangsong. Kapusan nyo. Wag po. Hindi. Ano ba ang problema mo, Tangsong? Tango, naaalala mo pa ba ako? Ako si Jiang Jiyue. Kung ayaw mong maghirap ang kapatid mo, magpalit ka na agad. Jiang Jiyue. Tinalo ang mga opisyales sa handaan. Pinarusahan ang tiyuhin niyang si Zhao. Mukhang na ngayon siya gaganti sa akin. Ulat, Diyos ng Digmaan, may nag-ulat na tauhan. Nakita si Miss Tang sa Left Bank Restaurant. Mukhang may hinihintay siya. Sige, magtrabaho na kayo. Ako na ang hahanap sa kanya. Siya ang Diyos ng Digmaan. Tangsong, Ate, tulungan mo ako. Binibining Jiang, pakawalan mo siya? Anong balak ninyo sa akin? Siyempre sa'yo ako pupunta. Anong kailangan gawin para pakawalan ng kapatid ko? Sabihin mo. Sige. Ninakaw ng kapatid mo ang pera ko. 3 kanta ang dapat niyang tugtugin bago umalis. Pero dahil nandito ka na, 1 kanta na lang. Hindi ako tumutugtog. Kapag inilaktaw ko ang kamay ko, bali ang kamay ko, ate. Jiang Jiyue, nakakulong na ang huling mayabang. Paano ka naging bulag? Bulag si Ben. Xiao, anong magagawa mo? Wala akong magagawa.
Pero huwag mong kalimutan, nandyan pa rin ang Diyos ng digmaan sa dagat ng ulap. Ano naman ang Diyos ng digmaan sa dagat ng ulap? Nakatulong na siya sa'yo minsan. Pwede pa ulit siyang tumulong. Paano mo nasabi di mo alam? Ano sa palagay mo ang katayuan mo? Ang marangal na Diyos ng digmaan ay lagi ka pa ring inaasikaso. Isa akong karaniwang tao. Siyempre, di karapat-dapat si Kitchen dyan sa akin. Ngunit ang Diyos ng digmaan ay hindi makasarili. Hindi ko palalampasin ang mayabang na tulad mo. Ayoko nang makipagplastikan sa'yo. Kung di mo tutugtugin ang awit na ito ngayon, hindi ka makakaalis dito. Ayoko tumugtog. Kung di ako tumugtog, kung oo man, sira ang kamay ko. Ate, tulungan mo ako. Ako ang pinaghihigantihan mo. Bakit pinahihirapan mo ang kapatid ko? Oo, tama ka. Ikaw ang gusto kong paghigantihan. Pwede rin niyang iwanan to? At si Tangguo, pag-usapan natin to hanggang sa masiyahan ka. Pakakawalan kita. Ate, huwag kang makinig sa kanya. Ang ingay-ingay mo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ano ang ginagawa mo? Tangsong. Jing Jiwan, pakawalan mo siya. Nahampas ako. Nahampas. Sige, ikaw na. Sige, halika ka. Hindi pa nagpabaya si Miss Jiang sa kanyang salita. Tapusin mo lang, sisiguruhin ni Miss Jiang na pauwiin ka sa awit na ito. Hindi na naglakas loob si Tangguo. Pang-agrikultura ang mga kamay ko. Walang problema kung masaktan ka, pero may itatanong ako. Naisip mo ba ang mangyayari kapag nalaman ito ng Diyos ng digmaan na si Kitian? Makakaya ba niyang hadlangan ang isang tulad mong pasaway? Ang angkan naming Jiang. Jiang Jiue, sisihan ka nito? Tumigil ka sa pagsasalita at tumugtog ng piano. Hindi ako marunong. Maaga na wala ang magulang ko. Ilang araw na akong di nakapag-aral. Paano ako makakatugtog ng piano? Pianista ang pinsan mo. Ni simpleng himig ay di mo alam? Hindi talaga. Paandarin na lang natin ang kapatid mo. Kaya kong tumugtog ng ilang nota. Tugtugan na. Ayaw mo. Gusto mong turuan kita. Naghahanap ka ng kamatayan. Naghahanap ka ng pagkamatay. Ay, Panginoong Diyos ng digmaan, dumating nga siya. Diyos ko ang maalamat na Diyos ng digmaan. Panginoong Diyos ng digmaan. Panginoong Diyos ng digmaan, iligtas mo ang kapatid ko. Panginoong Mandirigma. Panginoong Mandirigma. Narito ka na. Kaya mo pa ba? Okay lang ako. Panginoong Diyos ng digmaan, si Binibining Jiang ay walang batas. Naghiganti sa mga inosente, hindi mo pwedeng balewalain. Sige, nagmamahal ako. Hindi po, Panginoong Diyos ng digmaan, narinig ko lang naguro sa piano ang kapatid ni Tang at pinaandar ko siya. May kabayaran naman. Nagsisinungaling ka. Tumigil ka. Magpatuloy ka. Diyos ng digmaan, ito ay paghihiganti. Sabihin mo babayaran nila. Pinapatugtog pa rin nila ang kapatid ko sa piano. Gusto mong pakinggan ang piano, di ba? Hindi, ayaw ko. Ayaw mong pakinggan? Gustong tumugtog, di ba? Tumugtog ka. Hindi. Binibining Jiang, kung hindi ka tutugtog ngayon, tapos na ang magandang panahon ng pamilyang Yunhai Jiang. Mga nakatatanda, nakikiusap po akong palayain ninyo ako. Ipagpaumanhin ninyo po ako ngayon. Patawarin ka, mukhang ang pagkawala ng una at ikalawang mayamang pamilya sa dagat ng ulap ay hindi naging babala sa iyo. Pagpapalayain kita ngayon, baka hindi mo matandaan habang buhay. Jiang Jiue, tinutulungan kita. Panginoong Diyos ng digmaan, nagkamali na po ako. Hindi na po ako uulit. Ako'y nagkakamali. Hindi na makulit. Hindi na magiging pasaway. Walang Diyos ng digmaan. Panginoon ko, alam kong nagkamali. Di ko na gagawin pa. Hindi na mauulit. Kung di mo pag-uusapan, mawawala ang angkan Jiang. Hindi po, Diyos ng digmaan. Nakikiusap pong palayain ninyo ako. Pabayaan ninyo ang pamilyang Jiang. Kumusta ka na? Umalis ka. Panginoong Mandirigma, hindi ko kaya yan. Di ko magagawa.
Hindi katakatakang mamamatay ako. Gagawin ni Suzaku ang malawakang pag-atake sa negosyo at pamahalaan. Di na pwedeng manatili ang pamilyang Yunhai Jiang. Walang pag-asang makabalik. Nakikiusap ako ng habag. Mahabag po kayo. Ito ang parusa sa paggambala sa mga tao ko. Mga tao niya. Tanggo! Tumawag ng doktor? Tumawag ng ambulansya? Bilisan mo? Opo. Unay pinakuha ng Panginoong Diyos ng digmaan ang kanyang tauhan para kunin ang benda. Te, kumusta ka na, ate? Huwag kang matakot. Nandito ako. Makakabawi ka rin. Sheng Xingzhou, nakikiusap ako sa'yo. Mangako ka sa akin ng isang bagay. Huwag kang magsabi ng isa. 100 piraso, 1,000 piraso, nangangako ako sa'yo. Hindi ganyang karami, isa lang. Dapat mo. Siguraduhing tulungan mong protektahan ang bakuran ng Pamilya Tang. Ang ninunong libingan ng Pamilya Tang. Nangangako ako sa'yo. Pag-alis mo. Hindi naman buong nayo ng kalaban ko. Sa'yo lang ako makakahingi. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong protektado ang bakuran at ninunong libingan ng Pamilya Tang. Arestuhin ng lahat ng nasa eksena at iabot sa sheriff, hatol kay Jiang Zhiyue. Habang buhay na pagkabilanggo, isagawa agad. Opo. Panginoong Diyos ng digmaan, inosente ako. Mahabag po kayo. Bigyan niyo po ako ng tsansa ngayon. Diyos ng digmaan, patawarin niyo po ako. Diyos ng digmaan. Ito ang kapalit ng pananakit ninyo kay Tanggu. Doktor, pakiusap anyayahan niyo si Dean Gao para siya mismo ang mag-opera. Salamat. Ang chief ng High Court ang nag-o-opera sa mataas na opisyal. Hindi available. Sige na nga. Tawagan niyo na lang kaya si Dean Gao. Kilala ko ang galing ni Dean Gao. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko. Akala mo ba palengke ito? Ikaw ba ang mamimili? Makipagtulungan ka sa akin. Si Dean Gao, ang head ng surgery department, alam mo ba, kailangan magpa-schedule ang katulad mong ordinaryong tao. Ilang taon na bang naghihintay? Aray. Papuna, inyo si Dean Gao sa loob ng 10 minuto. Direk. May nanana dito. Alisin mo ang braso ko. Hospital ito. Pimo, nanapa ka ng doktor? Direk, kailangan ko ang contact details ni Dean Gao. Dean Gao? Sa direktor. Dapat si Dean Gao ang mag-opera sa kanya. Naasikaso na ba ng doktor? Naayos na lahat. Si Dr. Xu na ang bahala. Director Dr. Xu. Doc Liu. Paano ka nakalabas? Dinala ng ambulansya ang pasyente. Walang nakaschedule na operasyon. Puno na ang operating room. Kailangan bakantehin ang operating room. Hindi. Kailangan... Ito ang sitwasyon. Walang natirang operasyon room. Kailangan nating maghintay. Paano yung VIP room para sa mga importanteng tao? Ikaw mismo ang nagsabi, VIP room yon para sa mayayaman. Hindi basta-basta magagamit yon. Patagalin pa? Ikaw ba ang pananagutan sa buhay? Sinasabi ko sa pamilyang ito. Pribadong ospital ito ni Qi, Zhenjiang God. Dapat para lang sa mga sikat at mayayaman. Lugar para gumaling ang mga elite. Tama, hindi tumanggi ang ospital. Ginawa mo na ang lahat. Pag-aksaya ng oras ay papatay. Bilang Diyos ng digmaan, inuutusan kita. Buksan agad ang VIP room. Operahan agad. Saan galing ang kapalaluan mo? Kung magulo ka ulit dito, papaalisin kita. Naiisip mo ba ang kahihinatnan? Ang tsoperang akala mo'y Diyos ng digmaan. Ang Diyos ng digmaan ay karaniwan lang. Akala mo makakakuha ka ng impostor? Naniniwala kami. Hahaha. Suzaku, kunin si Director Gao sa loob ng 5 minuto. Aha, nagmamagaling pa ba siya? Pag di dumating si Dean Gao, papaalisin ka naming baliw. Pagkatapos ngayon, wala ka ng trabaho dito. Bilang doktor, walang awa. Paano magligtas ng buhay?
Huwag mong dungisan ang propesyon namin. Paso na ang oras, itapon siya. Anong Kumusta? Mataas na hukuman. Narito si Decano Gao. Decano Gao, ikaw bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Pangahas mong hinamak ang Diyos ng digmaang si Kitian. Ayaw mo nang mabuhay? Diyos ng digmaang si Kitian. Panginoong Diyos ng digmaan. Paumanhin sa di pagkakilala sa inyo. Sana'y patawarin siya ng Diyos ng digmaan. Patawarin po ninyo ako, Panginoon. Patawad? Agad na operasyon ang ipinagawa ni Direktor Gao kay Tanggo. Sige, handa na ako sa operasyon. 3 tao ang nagbitiw. Decano. Sana'y patawarin ako ng Diyos ng digmaan. Umalis ka? Huwag kang makialam sa aming tungkulin. Ikaw ang umalis. O ipapapulis kita. Hindi ka pinarusahan ng Diyos ng digmaan. Magpasalamat ka't umalis na. Salamat po, Panginoon, kay Yen. Dalawang beses mo akong iniligtas. Hinding-hindi na kita pababayaan. Ipagkakaloob ko ang proteksyon ng bansang ito. Suzaku. Kawal, mag-utos ka? Gusto kong bumalik sa Yunzhou. Bantayan mo si Tanggo ng lihim. Kapag may nangyari sa kanya, ikaw ang pananagutan. Ito ang Diyos ng... Talaga bang babalik si Tanggo? Dapat talagang bumalik siya. Huwag kayong mag-alala, Kapitan. Hoy! Kapitan, tingnan ninyo. Bumalik na si Tanggo. Talagang nakabalik. Nagkasala na si Lily ngayon, di ba? Mauuna muna ang usapin ng pamilya ninyo. Unahin muna natin si Tanggo. Salamat po, salamat. Ate, sinabi ko lang na hintayin ang pagbalik ng Diyos ng digmaan sa dagat ng ulap. Bumalik kayong muli. Kailangan ninyong bumalik ngayon. Ayos lang po, abala talaga ang Diyos ng digmaan araw-araw. Hindi ko na pwedeng abalahin pa siya. Pero ngayon hinaharang na naman tayo sa pinto. Paano kung sila ang umpisang gumawa? Huwag kang matakot kung may hihingin sila. Wala namang mangyayaring masama. Tanggo, nangako ka sa buong nayo na tutulungan mong matupad ang mga hiling nila. Bakit ka bigla na lang umalis ng walang paalam? Si Kapitan ang nagsabi. Sino ang kumalat ng chismis na tumakas ako? Alam ng buong barangay na umalis ka. Nagbibiro ka ba? Angkan namin sa tanks dito na nakatira sa henerasyon. Nandito rin ang mga puntod ng ninuno. Pwede akong tumakas, pero hindi naman mawawala ang templo, di ba? Buti na lang at alam mo. Sabi ni Kapitan, tignan ko raw ang mga kumakalat ng chismis. Ginagawa lang nilang masira ang relasyon natin. Tikilan mo ang kakabulaan. Paano naging kasinungalingan ito? Sa unang 2 hiling, may isang hiling na matutupad. Hoy. Bilang alkalde ng Barangay Fengi, lubos akong nagmamalasakit sa nayong ito. Walang hinangad, kundi ang kabutihan ninyo. Masyado bang mabigat ang unang mga kahilingan? Hindi naman po. Sakto lang. Huwag masyado, hindi sobra. Kahit patawarin ko siya, walang mangahas magsalita sa likod niya. Ngunit takot ang mga tao. Ang 2 hiling na ito ay sa iyo. Paano mangyayari iyon? Maaari ba akong maging makasarili? Tiyak na kailangan kong maglaan ng lugar. Oo. Pero walang naniniwala. Tanggo. Tigilan na ang pag-uusap tungkol dito. Yamang hindi ka naman tatakas, ano nga ang ginawa mo? Siyempre sinubukan ko ang limitasyon ng Kitian War God. Totoo ba? Nasubukan mo na ba ang resulta? Siyempre, oo. Kung gayon ang Kitian War God na ito, hahayaan mo ba kaming matupad ang aming hiling? Ang mga hiling ng karaniwang tao. Para sa mga tao, simpleng pagsasabi lang ito. Talaga? Naku, ha. Ang sa akin ay 1 million, okay? Ang sa akin ay 6 milyon. Pumayag na rin ang Diyos ng digmaan. Oo. Ha. Halika rito. Guo, pasok ka at tawaging tito. Tita Liu Hehong, pasok na tayo sa loob. Sige na, buksan ang pinto. Ha. Iyang si Tanggo, ang ugali nitong Diyos ng digmaan, ipalawak mo at sabihin sa lahat. Ha. Ito. Sigurado, ako ang nagsumit ng hiling natin sa kawal. Pinagpalo ng Panginoong Diyos ng digmaan ang mesa at tumango. Ha. Hindi. Tanggo, bakit parang iba sa ugali ni Qi Tianjianshen? Paano nangyari yon? Yun ang sinabi niya sa akin. Sinabi ba ng Panginoong Diyos ng digmaan? Kailan matutupad ang hiling natin? Malamang, sa susunod na pagbisita niya sa Yunhai. Bumalik sa dagat ng ulap. Umalis na ang Panginoong Diyos ng digmaan sa dagat ng ulap. Kailan?
Ilang buwan na ang nakalipas. Kahapon. Kayong magkapatid ay nagtutulungan dito, no? Pangahas kayong mandaya. Saan ang galing yan? Wala kaming ganon. Nagdadahilan ba? Hoy kuya, huwag kang magalit. Ipinaabot ko ang hiling nating lahat. Sinabi ko sa Diyos ng digmaan, pero marami siyang ginagawa. Abala muna siya sa ibang bagay. Ang ibig mong sabihin, pagbalik niya sa dagat ng ulap, matutupad na ang hiling natin? Ganito ang kasunod. Kailan babalik ang Diyos ng digmaan? Kailan ulit darating ang TV? Ito, ang schedule ng Diyos ng digmaan. Paano malalaman ng karaniwang tao, di ba? Makinig kayo, huwag hintaying malagay sa alanganin bago umiyak. Pakawalan mo siya. Tigil! Pakawalan mo siya. Ito ang Diyos ng digmaan. Tumayo ka. Bakit hindi mo ako hinintay? Ikaw na lang ang pumunta. Hindi ko alam ang petsa ng pagbalik mo. At gumaling na rin ang pakiramdam ko, kaya nauna na akong bumalik. Buti na lang napagod ako. Baka masaktan ka na naman. Sabi ng kapitan, pinapraning lang nila ako. Hindi naman nila ako sasaktan. Oo nga, tama siya. Tama ang pamangkin kong ito. Diyos ng digmaan. Alam namin ang relasyon ninyo ng pamangkin mo. Paano ko siya gagambalain? Ay! Diyos ng digmaan. Akala mo bulag ako? Hindi po. Maliit lang. Gusto ko lang takutin si Tangguo. Hindi naman talaga namin gagawin. Oo po, Diyos ng digmaan. Alam kong iba na ang Candy ngayon. Hindi na ako mamamatay? Huwag kang magalit. Hindi naman malala. Naririto mismo ang Diyos ng digmaan. Sabihin ninyo sa Kanya ang mga hiling ninyo. Hiling? Nabanggit ko na sa telepono. Sabi mo tutulungan mo kaming lahat. Pumayag nga pala ang Diyos ng digmaan. Totoo nga ito. Tama yan, pero Pero ano, pakiusap. Kausapin din ang Diyos ng digmaan. Halatang kayo lang, hindi yan valid. O magdala pa ng iba. Sige. Magpapatawag ako. Magdala ng kinatawan. Pwede bang ilang tao lang ang magdesisyon para sa lahat? Kailangan... Huwag kayong mag-alala dito. Sige, pupunta na ako ngayon. Hehe. Gusto mo talagang matupad ang hiling ng buong baryo? Siyempre, bakit hindi? Gusto ng mga to ay pera at posisyon. Gusto pa niyang maging general sa templo ng digmaan. Ito lang talaga ang plano ko. Bakit wala kang pinipili? Dito ka ipinanganak at lumaki. Basta naaalala nila ang kabutihan mo. Sulit ang lahat. Di hindi mo rin pwede yang gawin? Salamat sa biyaya ninyo. Uy, salamat sa biyaya ng Diyos ng digmaan. Maliit na bagay, tumayo ka na, Uy, yaman na ako. Magiging general na ako sa templo ng digmaan. Panginoong Diyos ng digmaan, nandito na ang lahat. Maraming salamat. Tara na, mga kasama. Sige, tumayo ng maayos ang lahat. May paunang anunsyo muna ako. Hihingi ako ng titulo kay Tangguo mula sa hari, kalihim general ng panlabas na propaganda sa templo ng digmaan. Katumbas lang ng alkalde ng Yunhai City ang posisyon. Sa susunod, si Kalihim Tang ay sasama sa akin sa Yunzhou. Tangguo, payag ka ba, ate? Tinatanong ka ng Diyos ng digmaan. Gusto mo bang sumama sa Kanya? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Tinatanong ni Panginoong Diyos ng digmaan kung pupunta ka sa templo, sumamba sa harap ng opisyal. Ate, magandang pagkakataon ito para yumaman. Nagkataon talaga ang swerte natin. Panginoong Diyos ng digmaan, biglaan masyado. Kailangan ko munang pag-isipan ito. Go, ano pa ang dapat pag-isipan? Makinig ka. Kung pumasok ka sa templo ng digmaan, ito'y magiging karangalan ng pamilya at barangay. Paano naman ang kinabukasan ng ate mo? Huwag kang mag-alala. Oo. Mas mabuti ang pera kaysa umaasa sa iba. Tanggo, nasa kamay mo ang kapangyarihan. Umasa sa sarili. Ha. Ate, nakasalalay sa iyo ang kinabukasan ko. Panginoong Diyos ng digmaan, ako po ay alam ko ang oportunidad mawawala ng permanente, kaya nangangako muna ako. Pagkatapos, dahan-dahang pag-iisipan. Isa yan sa mga magagandang bagay. Pangalawa, ipinapangako ko sa lahat, matutupad ang mga hiling ninyong lahat. Wow, ang galing! Yaman! Nagkamal ng kayamanan. Pwede ka nang humiga ngayon, ha. Salamat, Panginoong Diyos ng digmaan. Salamat, Panginoong Diyos ng digmaan. Huwag kang mag-alala, Shane. Bago ko tuparin ang aking pangako sa inyo, may importante akong paalalang sasabihin.
pakiusap din na ipahayag. Noong itago ni Panginoong Diyos ng Digmaan ang pagkatao, inatake niya ang Diyos ng Digmaan. Ayon sa batas ng Sansinukob, ang nagkasala ay hatulang 30 taong bilanggo, mas mabigat na habambuhay na pagkabilanggo. Ha. Diyos ng Digmaan, patawarin mo ako. Taong mapagpasalamat ako, paglabas ninyong lahat sa bilangguan. Tiyak kong tutuparin ang hiling ninyo. Humingi ng pera, bibigyan ng pera. Humingi ng posisyon, bibigyan ng posisyon. Hindi, Panginoong Diyos ng Digmaan. 30 taon sa bilangguan. Paano ako makakalabas? Patawarin mo ako, Panginoong Diyos ng Digmaan. Opo, Panginoong Diyos ng Digmaan. 30 taon sa bilangguan. Matanda na ako sa 30 taon. Paano ko pagsisilbihan ang bayan? Paano ako maglilingkod sa inyo, Panginoon? Panginoong Diyos ng Digmaan. Panginoong Diyos ng Digmaan, kaya. Nasaan ang tao? Nanirahan ako sa Barangay Fengyi. Tutulungan ko kayong matupad ang mga hiling ninyo. Noong nagkukunwari pa ako, kasama ba ang paglapastangan ninyo sa akin? Panginoong Diyos ng Digmaan, nagmamakaawa ako. Ayaw ko ng pera. Pwede bang bawasan ng 30 taon sa bilangguan? Kung mabibilang ninyo, kaya kong magpatawad ng walang puot. Ayaw ko na ng salapi. Hindi ko na ito kailangan. Gusto ko. Kaming mag-ama, tama na. Si Kapitan Liu ay makatuwirang tao. Humanga ako. Ito ang tinatawag na 4 na kilo. Dapat ang Diyos ng Digmaan. Kung ganon, kasunduan na ito, mag-ikot kayo sa bawat bahay. At iba pa. Ano pa ang mga utos ninyo? Si Tang Guo ang bagong kalihim ng Diyos ng Digmaan. Samahan ninyo ako sa Yunzhou. Ang bakuran at puntod ng angkantang, ang pinsalang gawa ng tao ay babayaran ng makaisandaan. Naiintindihan. Simula ngayon, pinapunta ko ang mga kabataan magbabantay sa bahay ni Kalihim Tang araw-araw. Ligtas na ligtas. Hoy, salamat sa iyo, Diyos ng Digmaan. Pupunta muna tayo sa du-du-du. Ikaw, nakapagdesisyon ka na ba? Ate, nasa iyo ang kinabukasan mo. Naplano ko na, kahit ayaw ko kay tiyuhin kapitan, may kasabihan siyang tama. Huwag umasa sa iba, hindi pera. Sariling kapangyarihan ang kailangan. Oo, tama. Tama ang aking kapatid.